Martinez, midalaw ka! Malakas na sigaw ni J.O.1 lapitan, ang babaeng jail guard na naka-assign sa selda ni Cecilia sa Quezon City Jail Female Dormitory. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cecilia bago ibinaba ang binabasang libro sa kanyang higaan. Sino raw po? Abogado mo, si Atty. Lizares. Sagot nito habang binubuksan ang kanyang selda. Si attorney? Wala naman kaming usapan ngayon ah. Baka may itatanong tungkol sa kaso mo. Hindi sumagot si Cecilia at sumabay na lamang dito patungo sa tanggapan ng mga dalaw para sa mga abogado. Wala naman kasi siyang sasabihin kahit magpabalik-balik pa ang lawyer niya. Nakapag-plea na siya ng not guilty noong pre-trial at hindi na magbabago ang isip niya kahit anong sabihin ni Atty. Victoria Lizares. Dahil ang lahat ng ginagawa niyang yon ay para sa kapatid niyang si Kalyana, na 9 na taong gulang pa lamang na may level 2 autism at congenital heart disease. Sa kasalukuyan, nakakonfine si Kalyana sa isang pribadong ospital at si Lola Amalia lamang ang bantay nito. At dahil hindi pa magagalaw ni Cecilia ang trust fund na iniwan ng mga magulang dahil wala pa siyang 26, 2 taon pa ang paghihintay niya. Kaya napilitan siya na kumapit sa patalim. Nakipagkasundo siya kay Irene na akuin ang kasalanan nito kapalit ng perang pampagamot kay Kalyana. Pinsan-pinsanan niya si Irene na nakakaangat sa buhay ang pamilya at siyang totoong pumatay sa nobyo niyang si Marcus. Naroon sila, lapitan mo na lang. Ani J.O.1 lapitan. Itinuro nito ang kinaroroonan ng kanyang abogada. Sige po, salamat. Napakunot ang noon ni Cecilia pagtingin sa abogada. Hindi kasi nag-iisa ang babae. May kasama itong isang matangkad na lalaki na nakasuot ng ternong blue na bagay rito. Ngunit kung makatitig ito sa kanya, ay nanunuot hanggang sa kaloob-looban ng kanyang laman. Hindi rin maikakailang gwapo ito at kahit seryoso, hindi naman nawawala ang malambot na ekspresyon sa mukha nito. Sa bawat hakbang tuloy niya palapit sa pwesto ng abogada at natangkad na lalaki, parang nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Cecilia, kumusta ka na? Bati ni Atty. Lizares na yumakap pa sa kanya. Bata pa itong abogada at kilalang mahusay na tagapagtanggol. Ayos naman ako, attorney. Bakit napadalaw ka? Tanong niya sabay lingon sa lalaking katabi nito. Well, gusto ko lang sabihin sa'yo kung hindi kita makukumbinsi. Baka itong pinsan ko makapagpabago ng isip mo. Siya nga pala si Atty. Tres Lizares. Pakilala nito habang nakangiti. Ilang beses na rin kasi nagpabalik-balik doon si Atty. Victoria para hikayatin siyang magsalita. Pero nananatiling tikom ang bibig ni Cecilia. Akala naman niya, titigil na ang babae. Pero heto, nagdala pa ito ng kakampi. It's nice meeting you, Miss Martinez. Anong lalaki sabay lahad ng kamay sa harapan ni Cecilia. Matagal niya yung tinitigan bago tinanggap. Parang kabaliktaran ng sinabi mo ang nararamdaman ko. Matapang na sagot ni Cecilia. Natawa si Tres, ganoon din ang abogada niya. Nasabi na sa akin itong pinsan ko na may katalasan ng dila mo, kaya hindi na ako nagulat pa. Pero bakit hindi mo yan magamit sa korte ha? Nananukat na tanong ng lalaki. Hindi naman nakasagot si Cecilia. Nangako siya kay Irene na walang makakaalam ng sikreto nito dahil oras na lumabas ang totoo, ang kapatid at lola niya ang babalikan ng kanyang pinsan-pinsanan. Hindi niya kadugo ang babae dahil inampun lamang ng kanyang lola Amalia ang ina nito, na masama rin ang ugali. Mabuti pa, maupo muna tayo. Ani Atty. Victoria. Tahimik naman siyang sumunod, ganoon din ang lalaki. Ano ba talagang pakay mo rito, Atty. Victoria? Hindi ba sinabi ko nang wala akong pambayad sa'yo? Mapakilang sabi ni Cecilia. I know, Cecilia, pero hindi ko naman gustong makita na may isa na namang inosenteng makukulong dahil sa maling paratang o dahil inako niyang kasalanan ng iba. Wala akong inako dahil ako talaga ang may gawa sa krimen. Ako talagang pumatay kay Marcus. Bakit ba ang kulit mo, attorney? Hindi na nga ako kumuha ng abogado dahil alam ko makukulong din naman ako. Hindi naman naghangad si Cecilia na magkaroon ng abogado. Pero ayon sa batas, kung nahaharap sa isang criminal case ang isang nasasaktal, hindi pwedeng magpatuloy ang investigasyon ng walang counsel. Kaya nang dalhin siya sa presinto, dumating si Victoria bilang counsel de officio o court-appointed lawyer na itinalaga ng korte. Ipinaliwanag ng babae na walang bayad ang serbisyo nito dahil bahagi iyon ng pro bono work ng law firm ng mga ito. Talaga?
Patuyang tanong ni Atty. Tres. Malamig itong tinitigan ni Cecilia. Bakit? Alam mo ba ang punot dulo ng lahat, Sir Attorney? At kung sabihin ko sa'yo, pwede ko itong ipaliwanag sa logical na paraan. Maniniwala ka ba, Miss Martinez? Paano mo naman gagawin yon kung ngayon mo lang ako nakilala? Wrong, Miss Martinez. Matagal na kitang kilala dahil na rin sa pinsan ko. Remember, law firm namin ang nagtanggol sa'yo. Kaya may karapatan kaming paimbestigahan ka at ang buong pamilya mo. At ayon sa nakalap na impormasyon ng aming paralegal team, ginagawa mo to dahil sa kapatid mo at lola. Napaunat sa pagkakaupo si Cecilia. Larawan ng pagkagulat ang kanyang mga mata. Pero nakuha pa rin niyang umiling at manindigan sa kasinungalingang nilikha. Hindi ko alam ang sinasabi mo, attorney. Matatag niyang wika. Bakit? Dahil ba binataan ka ng pinsan mo? Na hindi mo naman talaga pinsan? Na kapag hindi mo pala inaako ang krimen, buhay ng lola at kapatid mong kapalit? Hindi totoo yan. Napatayo si Cecilia kaya lumikha ng nakangingilong tunog ang metal na upuang inalisan niya. Hey Cecilia, it's okay. Awat sa kanya ni Atty. Victoria. Napalapit din sa kanila si J.O.1 Lapitan. May problema ba? Tanong nito. No officer, ayos lang kami. May ipinaliliwanag lang kami sa kliyente ko. Sagot ni Victoria dito. Tumingin sa kanya si J.O.1 Lapitan. Totoo ba sinasabi niya, Martinez? Huminga ng malalim si Cecilia at marahang tumango. Tama po siya. Nagulat lang ako. Pasensya na. Okay, nasa sulok lang ako kung kailangan mo ako. Sige po, salamat. Nang makaalis ang jail guard, napatingin si Cecilia sa iiling-iling na si Tres Tizares. Tingin niya ay isa rin itong mahusay na abogado at kasing kulit ng pinsan nito. Hindi siya pwedeng mapaamin dahil nalalagot siya kay Irene. Hindi ka magaling magsinungaling. Alam mo ba yun? Ani Tres bago umunat at ipinatong ang dalawang kamay sa ibabaw ng lamesa. You know, we rarely do charity here. And only to those who deserve it. Pero dahil malambot ang puso nitong pinsan ko, hindi ko siya mahindian kasi ayoko mawala ng isa sa pinakamagaling na abogado. Isa pa, kung narinig mo na ang Quatre Legal Group, ito ang kumpanyang pag-aari naming dalawa. Ito rin ang pinakamalaking law firm sa buong Pilipinas. Ano naman ngayon? Well, Miss Martinez, ganito lang yan. Tutulungan ka namin sa lahat-lahat. Pagka natawa si Cecilia. Kahit paano sabihin mo, Atty. Tres Lizares, hindi mo pa rin mababago ang isip ko. Talaga? Paano kung ora mismo, sabihin ko sa yung kayang-kaya kong paoperahan ng kapatid mo na wala kang babayaran? Magbabago na ba ang isip mo? Natigilan si Cecilia at matagal na napatitig sa lalaki. May kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Para ding hinahatak siya ng mga yon sa ibang dimensyon. My cousin is telling you the truth, Cecilia. May sariling ospital ang kapatid ni Kuya Tres. Doon namin balak na ilipat ang kapatid mo. It's also the best children's hospital in the country. Ang lola mo naman, pwedeng ako muna ang kumugkop. Segunda ni Atty. Victoria, hinawakan pa nito ang kamay ni Cecilia. Napatingin siya roon, pagkuway sa magpinsan. Bakit niyo ginagawa ang bagay na to? Anong kapalit? Natatandaan kong apelido niyo. Isa kayo sa bilyonaryong angkan sa Pilipinas. Kaya sure ako na may kailangan kayo sa akin. Kasi kahit naman sino, yan ang iisipin lalo na't wala nang libre sa panahon to. Kaya lahat ng pabor, may kapalit. Lalo na sa aming mahihirap na madaling silawin dahil sa desperasyon. Tama ka naman. Pero sana gamitin mo rin yung katalinuhan mo sa tama, Miss Martinez. Gaya nga ng sabi mo, kilala mo kang ka namin. Kaya siguro alam mo rin hindi namin kailangan ng kahit na ano mula sa'yo. We do this in the service of justice and humanity. Ikaw pa nga may kailangan sa amin eh. At oras na akuin mo ang krimeng ikinaso sa'yo, tiyak na hindi mo na maibabalik pa sa dati ang lahat. Ani Tres habang nakatitig sa kanya. Kuya Tres is right, Cecilia. Wala kaming hinihinging kahit na ano sa'yo, kundi kooperasyon mo lang. Hindi namin gusto masira ang buhay mo. Kaya please, makipag-cooperate ka na sa amin. We got you, okay? Singit ni Victoria na mahigpit pang hinawakan ang kanyang kamay. Nararamdaman naman niyang sinsero ang mga ito, pero naroon pa rin ang takot sa puso niya. Paano kung hindi nila ako maprotektahan? Paano kung balikan ako ni Irene at idamay niya sina Kalyana at Lola Amalia? Ano nilang ang gagawin ko? May pangamba niyang tanong sa isip. Miss Martinez, hindi ba nakapagtapos ka ng kursong education na may specialization sa special education? That's before your parents died from a tragic car accident, right?
At tumutulong ka rin sa family business niyo noon. Tanong ni Tres. Yes, tama ka. So, matalino ka nga. Pero hindi mo ba ito gagamitin sa tama? Kung ginagawa mo rin to para sa kapatid at lola mo, why not do it the right way? Dahil sinisiguro ko sa'yo, lahat ng kinatatakutan mo sa isip, hindi yun mangyayari. Paano ka naman nakakasiguro? Dahil ako mismo ang gagawa ng paraan para matulungan ka. Isn't that enough to answer your question? Pero ano nga ang kapalit? Walang kapalit ang pagtulong namin to, Cecilia. Ang gusto lang namin mailabas ka rito para makasama mong muli ang pamilya mo. Dahil malakas ang paniniwala kung wala kang kasalanan. Singit ni Atty. Victoria. Napayuko siya habang kagat-kagat ng mariin ang pang-ibabang labi. Pinatatatag lang talaga niya ang sarili pero ang totoo, takot na takot siya. Naiisip pa niya, baka nga isang araw, hindi na siya makalabas pa ng buhay sa kulungan. I hate people taking responsibilities for the crime they never commit. Narinig niyang sabi ni Tres. Tandaan mo, Miss Martinez, walang maaapi kung walang nagpapaapi. At kung magpapasakop ka sa kung sino mang kriminal, isa ka na rin kasangkapan sa krimeng kanilang ginawa. Because you did nothing. Hindi rin magiging patas ang batas at ang hustisyang dapat makamtan ng biktima ay mawawala ng saysay. Naiintindihan mo ba ako? Because that's how the law and justice should be. Kaya may mga abogadong kagaya namin na siyang naglalagay ng lahat sa tama. Napabuntong hininga si Cecilia. Hindi siya sumagot. Cecilia, ayaw mo bang makasama ang kapatid at lola mo? Pangungumbinsi rin sa kanya ni Atty. Victoria. Kalyana will be safe at Kuya Uno's hospital. Gaya ng sinabi ni Kuya Tres kanina, kung kailangan niya ng open heart surgery, gagawin natin. Gumaling lang siya. Gaya ng sabi ni Kuya Tres, walang kapalit ang tulong namin to. We just wanted you to be free. Tumunghay siya. Hindi na napigilang mangilid ang mga luha. Di niya akalain na may mga ganito pa palang tao sa mundo. Tuluyan ng nabasag ng magpinsan ang maskarang nakabalot sa kanyang muka. Totoo ba talaga mga sinasabi niyo, attorney? Napangiti si Victoria. Yes, Cecilia. Totoo ang sinasabi namin. At kapag sinabi mo ng totoo, kami na ni Kuya Tres ang bahala sa lahat. Kaya ako nga siya isinama dito dahil alam kong kakailanganin ko siya. Madalas din siyang tumanggap ng pro bono cases, kaya wala kang dapat na ikabahala sa ibabayad mo sa amin, okay? Napailing siya at pinahid ang 2 butil ng luhang na malisbis sa magkabila niyang pisngi. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Alam niyo naman siguro kung anong buhay ang dinanas ko mula nang mamatay ang aking mga magulang, hindi ba? Kaya ako ganito. Nauunawaan namin. Sagot ni Tres. Ang lahat ng branches ng bigasan niyo at grocery store sa palengke ay napuntang lahat sa tiyahin mo. Nainom po ng lola mo. Ang sabi niya sa'yo, malaking utang ng mga magulang mo sa kanila. Pero kung titingnan ko ito bilang isang abogado, may mali sa mga nangyari noon. Kaya lang, saka na natin ito talakayin kapag nakalabas ka na. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkalipas na mahigit 1 buwang pagkakakulong ni Cecilia, ay napangiti siya ng totoo. Salamat sa inyo, attorney. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan niyong to. Pero sige, makikipag-cooperate na ako. Anya. Talaga? Bulalas ni Victoria. Yes, attorney. Sabi nga nitong si Attorney Tres, hindi rin makakamtan ng biktima ang tunay na hustisya kung maling tao ang masasakdal. Napangiti naman ng lalaki na nagpabilis sa tibok ng puso ni Cecilia. Dahil kung gwapo na ito kapag seryoso, mas lalo itong gumagwapo kapag nakangiti. That's right, Miss Martinez. Dapat lang talagang managot sa batas ang totoong may sala. Sabi nito. So, magsasalita ka na ba ngayon? Ani Victoria. Yes, attorney. Handa na ako. Hindi rin naman talaga panatag ang kalooban ko sa sinabi ni Irene. Kilala ko siya. Malupit din siya kagaya ni Tita Silvana. Nagkatinginan ang dalawa bago siya binalingan ni Tres. So, tama nga ang nakalap naming ebidensya. Na si Irene Olivario ang may kagagawan sa pagpatay sa dati mong kasintahan? Tanong nito. Oo, dahil sa selos. Sa pagkakaalam ko, magpo-propose na sana si Marco sa akin ng araw na mangyari ang krimen. Pero dahil mag-best friend sila, sinabi muna niya kay Irene ang plano niya. Doon na nawalan ng control si Irene. Ilang taon na ba kayo magkarelasyon ni Marcus? 1 taon pa lang, at hindi ko alam na may kinikimkim na pala si Irene na selos noon. Dahil normal naman siya kapag magkakasama kami. You were at crime scene, ayon sa records ng pulisya. Tinawagan ka ba niya? Oo, tinawagan ako ni Irene. Hindi ko siya maintindihan nung una,
Pero pinilit niya akong papuntahin sa apartment ni Marcos dahil emergency raw. Pagdating ko ron, napailing si Cecilia. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin niya masikmura ang inabutang eksena. Pagdating mo ron, wala nang buhay si Marcos, tama? Pagtutuloy ni Attorney Victoria. Tama, Attorney. May mga saksak na siya at naliligo sa sarili niyang dugo habang si Irene parang wala sa sariling paikot-ikot sa sala. Pagkatapos nun, kinausap na niya ako. Binantaan niya ako gamit ang buhay naming tatlo nila Lola. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ang kanyang plano. Nagpaiwan ako sa apartment ni Marcos kahit na di ko masikmurang makita na nakahandusay si Marcos sa sahig. Hanggang sa dumating ang mga pulis na tinawagan niya. Umalis siya nun pero bumalik din nang iniusig na ako ng mga pulis para hindi halata na kasama ko siya. How about the murder weapon? Where is it? Una pa lang may mali na sa statement mo. Imposible na nadatnan ka roon ng mga pulis pero wala ka namang kahit anong weapon. Hindi ko alam kung saan itinago yun ni Irene. Kitchen knife yun. Nakita kong hawak yun ni Irene at puno rin ng dugo. At ngayon tinanong mo sa akin yan, naisip kong baka kapag bumaliktad ako, yun din ang gamitin niya laban sa akin. Nagkatinginan ang magpinsang abogado. Sabay pang tumango ang mga ito na para bang iisa ang tumatakbo sa isip. Kung ganun, kami na ang bahalang maghanap sa murder weapon. Kung hawak ni Irene, mas magaling. At least alam na nating lalabas yun na namang sandali para i-frame up ka. Ani Tres. Ngayon, ang gagawin natin ay magpa-file tayo ng motion to withdraw plea guilty at petition for bail. Kapag tapos na ang pangangalap namin ng iba pang ebidensya, pagsasabayin na natin to para isang hearing na lang. Dagdag pa ng lalaki. Don't worry, Cecilia. Makakalaya ka rito. Baka hindi mo alam, dalawa sa pinakamagaling na abogado sa bansa ang may hawak ng kaso mo. Wika naman ni Attorney Victoria. Marahan siyang umiti. Salamat sa inyo. Walang anuman. Yung tungkol sa kapatid mo, ipalilipat na namin siya agad-agad. You just need to sign this consent letter para wala tayong problema. Sabi pa ng babae bago hinugod sa bitbit nitong attache case ang isang folder at ibinigay sa kanya. Madaling binasa ni Cecilia ang nilalaman niyon, pagkuway walang pag-aalinlang ang pumirma. Nagulat pa siya nang yakapin siya ng abogada. In no time, you will get out of here. I promise. Sabi nito. Tumango lang si Cecilia at tumingin kay Tres. Hayon na naman ang kakaibang kislap sa mga mata nito na bahagyang nagpabili sa tibok ng puso niya. Kaya siya na rin mismo ang nag-iwas ng tingin. Alright ladies, hindi pa tayo tapos. Anang lalaki kaya pinakawalan na siya ni Victoria. Nagpatuloy ang tanungan nila pati na ang pagpaplano. Nang matapos yun, nagpaalam na rin ang magpinsan. At hindi mapigilan ni Cecilia na muling mabuhayan ng loob. Sa nakikita niyang determinasyon ng dalawa, alam niyang may patutunguhan ang pagbaliktad niyang yon. Pagkatapos nilang makausap si Cecilia, sabay na silang lumabas ni Victoria ng Quezon City Jail Female Dormitory. Kuya Tres, thank you. Hindi talaga ako nagkamali na isama ka rito. Anito nang nasa tapat na sila ng kani-kanyang sasakyan. Kailan ba ako humindi sa'yo? Sa tuwing gagawin mo yun, palagi mong ipinapanakot ang shares mo sa kumpanya natin. Natawa ito. Pero alam mo namang hindi ko magagawang umalis, hindi ba? Mahal ko ang kumpanya natin dahil galing mismo sa sarili kong pera ang pinabili ko ng shares dito. Isa pa, kahit 2 taon pa lang ako sa Quatri, alam ko na agad na nasa tamang lugar ako. Mismo. Kaya wag mo na ulit akong tatakutin dahil alam mo namang palagi kitang sineseryoso. Ang sabihin mo, takot ka lang kay Daddy, Kuya Tres. Sa lahat ng sandali kakampi ko si Tito Waynes. Ang tinutukoy niya ay ang ama ni Victoria na kapatid ng ama niyang si Vice Dizares. Pare-parehong tinitingala ang mga ito sa mundo ng negosyo, kaya malaki rin ang respeto niya sa kanyang mga tiyuhin, ganoon din sa kanyang ama. Di kayo nang magkasundo, nakalabing sagot ni Victoria. Si Tres naman ay natawa. Bakit? Kayo rin naman ni na Mommy at Daddy Well, aminin na lang nating sanggang dikit talaga yung pamilya natin sa isa't isa. Yeah, right. Dapat lang naman talaga. Sige na kuya, may date kami ngayon ni na Mommy at Daddy. Baka malate ako. Ikaw nang bahalang kumausap sa paralegal team natin Oo naman, ako nang bahala. Ako na rin ang tatawag kay Kuya Uno. Idadaan ko na rin ito sa ospital. Ipinakita pa ni Tres ang hawak niyang consent letter para mailipat ng ospital ang kapatid ni Cecilia. Oo nga pala. Sige, basta ikaw nang bahala sa lahat. Alright.
Sumaludo pa si Tres kay Victoria bago sumakay sa kanyang kotse. Pag-upo niya sa harap ng manibela, pinuksan niya ang kanyang attache case para sana ilagay ang consent letter nang makita niya roon ang isa pang folder na naglalaman ng impormasyon ni Cecilia. Ang totoo, hindi lang siya basta umuo dahil kay Victoria. Nang mabasa niya ang file ni Cecilia at makita ang picture nito, lalo na ang mga mata nitong nangungusap, para bang may maliit na tinig na bumubulong sa kanya na tulungan ito. Hindi pa siya nagkamali sa instinct niya, kaya naroon si Tres at ginamit ang lahat ng nalalaman para lamang mapapayag ang babae. At nang marinig niya ang kwento nito, hindi niya mapigilang magalit. May mga tao talagang gagawin ng lahat makaligtas lang sa kamay ng batas. Sabi ni Tres bago inilagay ang folder sa loob ng attache case at nagtungo sa ospital kung saan nakakonfine ang kapatid ni Cecilia. Agad niyang inayos ang pag-transfer ni Kalyana, pero kinailangan muna ng ospital na tawagan si Cecilia sa kulungan para kumpirmahin ang consent na pinirmahan nito. Nang makumpirma ng dalaga, naging madali na ang lahat dahil naitawag na rin ni Tres sa kapatid na si Uno ang kanyang gagawin. Attorney, mawalang galang na po. Pwede bang magtanong? Ani Lola Amalia nang naroon na sila sa private room ni Kalyana sa St. Gabriel Metropolitan Medical Center. Ano po yun, Lola? Nakangiting tanong ni Tres dito. Totoo bang wala kaming babayaran dito sa ospital? Opo, Lola. Wala po kayong babayaran. Ako na po nagayos ng lahat. Ganun ba? Naku, maraming salamat. Napakabuti ng puso ni Attorney Victoria. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Naluluhang wika nito. Huminga si Tres ng malalim. Alam kong mabuti rin ang puso niyo, Lola Amalia. Dahil hindi niyo kukupkupin ng anak-anakan niyo kung hindi. Pero hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko, Attorney. Ano pong ibig niyo sabihin? Tumingin sa malayo si Lola Amalia. Hindi ko sana gustong buksan ang usaping to dahil ayaw ka nang magambala pa ang kaluluwa ng aking anak at ng kanyang asawa. Pero nagawing maaksidente sila. Natatandaan kong tinawagan ni Silvana ang mag-asawa. Yun ang dahilan kaya sila umalis. Hindi ko man narinig ang lahat pero may sinasabing anak kong si Cristiano na wag daw gagalawin. Hindi ko alam kung ano yun pero nang matapos ang libing nila, bigla nilang sinabi ni Silvana na malaki ang utang sa kanila ni na Cristiano, na pinagtatakhan ko. Alam ko kasing masinop si Martina, ang ina ni na Cecilia, kaya imposibleng mangyari ang sinasabi nila. Pero may mga ipinakitang dokumento si Silvana kasamang abogado nito. Kaya walang nagawa si Cecilia noon kundi ang ipaubaya ang lahat ng negosyo nila kay Silvana. Ang natira na lang sa kanilang magkapatid ay ang savings na naubos na rin dahil nga sa pagpapagamot kay Kalyana. Ang trust fund naman nila, hindi niya basta-basta magagalaw dahil wala pa siyang 26. Yun kasi ang sabi ng bangko sa kanya. Mahabang kwento ng matanda, mas lalo namang naging interesado si Tres sa kwento ng pamilya ni Cecilia. Hawak niyo pa rin po ba ang dokumentong ipinakita sa inyo ng tiyahin ni Cecilia, na? Ang alam ko, hawak pa rin yun ni Cecilia hanggang ngayon. Tumingin sa kanya ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Alam ko, kalabisan na itong hihilingin ko, Attorney. Pero baka naman pwede mong matingnan ang mga nangyari noon. Gusto kong bago ako mawala sa mundo, mabawi man lang nina Cecilia at Kalyana ang para talaga sa kanila. At nang mailagay naman sa ayos ang pamumuhay ng magkapatid. Ngumiti si Tres kahit nagngingit-ngit ang kalooban niya. Halos 7 taon na rin siyang abogado pero hindi pa rin maarok ng isipan niya kung hanggang saan aabot ang kasakiman ng isang tao. Lalo na kung hindi naman ito pinagkakaitan ng pagmamahal at pag-aaruga. Huwag po kayong mag-alala, Lola Amalia. Nasabi ko na rin naman kay Cecilia ang bagay na to. Pero sa ngayon, unahin po muna natin ang paglaya niya. Ano po? Nako, Attorney, maraming salamat talaga. Maraming salamat. Maluhaluhang wika nito. Sa kanya lang po ako pasalamatan kapag nakalaya na si Cecilia. Saka, pwede po ba ang Tres na lang ang itawag niyo sa akin? Nakakahiya naman, Attorney. Wala po sa akin yun, La. Mas gusto ko talagang tinatawag ako sa pangalan ko. Ganoon ba? Ay di sige. Tres na lang kung yun talaga ang gusto mo. Lola? Parehong silang napatingin ng matanda sa kinaroroonan ni Kalyana. Tulog ito kanina at siguro'y nagising dahil sa usapan nila. Apo, ano yon? Lumapit dito si Lola Amalia.
Marahan namang sumunod si Tres. Tumingin sa kanya si Kalyana. Ikaw po ba, amo ate ko? Anitong may pagkabulol. Sa pagkakaalam ni Tres, may level 2 autism ito. At may kakayahan namang magsalita pero limitado. Napatingin siya kay Lola Amalia. Oo apo ko. Sa kanya nagtatrabaho ang ate mo. Sagot ng matanda na madali namang nasundan ni Tres. Hindi alam ng bata na nasa kulungan ng kapatid nito. Saan po ate ko? Nasa opisina ko siya ngayon. Marami siyang ginagawa. Sagot ni Tres. Ganun po ba? Medyo ngumiwi ito at gumalaw-galaw pa ang ulo. Bakit dito ka po? Gusto lang kitang makita para na rin masabi ko sa ate mo kalagayan mo. Ayos po ako. Sabi mo po ate Huwag kang mag-alala, sasabihin ko. Nga pala ako si Attorney Tres Lizares. Kalyana ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Nice name, Kalyana. Kayo rin po. Napangiti si Tres. Umangat ang kamay niya sa ere para sana haplusin ang ulo nito. Pero naisip niyang baka sensitive sa ganoon si Kalyana. Okay lang po, Kuya Tres. Haplos din ako lola ulo ko. Ganun ba? Tuluyan na niyang hinaplos ang ulo nito. Ngumiti naman to sa kanya. Pogi ka po, kuya. Well, maganda ka naman, Kalyana. Si ate din po. Yes, ang ate mo rin. Siyempre po, ate ko yun Magkamukha kami. Hindi rin nagtagal si Tres sa ospital kaya nagpaalam na agad siya sa maglola dahil may mga kailangan pa siyang gawin. At yun ay ang kumalat ng impormasyon tungkol sa kaso ni Cecilia. Ilang araw na ring pabalik-balik sina Victoria at Tres sa kulungan ni Cecilia. May mga pagkakataon ding mag-isa lamang pumupunta roon ng lalaki dahil may iba raw inaasikaso ang pinsan nito. Noong isang araw lamang ay naroon si Tres at sinabi sa kanyang nakapag-file na ang mga ito ng motion to withdraw guilty plea at petition for bail. Sinabi rin ito sa kanya na maayos ang lagay ni Kalyana sa ospital ng kapatid nito, na ipinagpasalamat naman niya sa lalaki. Subalit bukod sa pasasalamat, may iba pang damdaming pinupukaw si Tres kay Cecilia, na minsan na rin niyang naramdaman kay Marcus. Ngunit sa palagay niya, mas matindi pa yon. At natatakot siya sa kahihinatnan ng lahat, kaya hanggat maaari, pinipilit niyang maging neutral ang pakikitungo rito. Martinez, may dalaw ka! Napalingon siya kay J.O.1 Dapitan. Kasalukuyan silang gumagawa ng mga porselas na ibinibenta sa labas ng kulungan sa pamamagitan ng mga NGOs at cooperatives. Sino raw po? Tanong ni Cecilia bago tumayo. Si Irene Olivario at Mrs. Matibag kasamang anak niya. Napahigpit ang pagkakakapit ni Cecilia sa rehas na bakal habang binubuksan iyon ni J.O.1 Lapitan. Bakit daw po? Siguro dahil sa pagbabago ng isip mo sa kaso mo. Napakagat siya sa labi at hindi na nagsalita pa. Ayaw sana ni Cecilia ang harapin ang pinsang hilaw, pati na ang ina at kapatid ni Marcus, dahil binilinan siya ng kanyang mga abogado na huwag magsasalita sa kahit na sino. Pero kahit naman anong gawin niya, magkikita pa rin sila at hindi palalagpasin ng pinsan niya ang ginawa niyang yon. Pagdating sa visitation area, agad na natanaw ni Cecilia ang pinsan niyang si Irene. Seryoso ang itsura nito. Habang kita sa mukha ni Mrs. Matibag at anak nitong si Marieta ang pagdadalamhati. Sige na, dito lang ako sa pwesto ko. Ani J.O.1 lapitan sa kanya. Salamat po. Nag-aalinlangan man, pero nilakasan na lang ni Cecilia ang loob niya. At bawat paghakbang niya, mabilis na tinatambol ang kanyang dibdib. Maupo ka, ani Irene. Isang kwadradong lamesa lamang ang nakapagitan sa kanila. Kaya alam niya kung may gagawin man ng pinsan niya, tiyak na masasaktan si Cecilia. Bakit kayo narito, Irene? Tanong niya nang makaupo. Bakit kami narito, ha? Tinatanong pa ba yan? Iha, anong ginagawa mo? Bakit binabawi mo ang guilty plea? Anong nangyari? Tanong naman ni Mrs. Matibag na umiiyak na. At may gana ka pang mag-request ng bail? Anong klaseng tao ka, ha? Pinatay mo na nga ang kapatid ko tapos ganito pa ang isusukli mo? Alam mo bang napakahirap para sa amin na makita ka? Alam mo bang dinurog mo kami? Tungayaw naman ni Marieta, nandinisik ang mga mata sa kanya. Hindi nakasagot si Cecilia. Napayuko na lang siya dahil hindi niya makayang tingnan ang disgusto sa mukha ng mag-ina
na minsan din niyang itinuring na pamilya. Cecilia, alam mo mangyayari kapag ipinagpatuloy mo ang kalokohan to. Mas talo kang masisira at madadamay pa sina Lola Amalia at Kalyana. Ani Irene na nilakipan pa ng pag-aalala ang tinig. Subalit alam nilang dalawa kung anong ibig sabihin nito, kaya nagpanting ang tenga niya. Natawa si Cecilia. Sa una, mahina lang yun, hanggang sa maging isang halakhak. Pagkatapos, tiningnan niya si Irene. Talaga ba? Ako ba ang masisira sa ginagawa kong to, o ikaw? Matapang niyang sagot. Nanlisik ang mga mata ni Irene habang sina Mrs. Matibag at Marieta naman ay biglang nalito. Anong sinasabi mo, Iha? Tanong kay Cecilia ni Mrs. Matibag. Tumingin siya rito. Maririnig po ninyo ang buong katotohanan sa hearing, tita. Pasensya na rin po at umabot sa ganito. May mga tao lang talagang ibabaon ka sa putik kahit na nasa kanila na ang lahat. Na kahit sila may kasalanan, gagawa at gagawa sila ng paraan para makatakas sa batas. Sagot niya sabay tayo. Sige na po, balik na ako sa loob. Magkita na lang tayo sa hearing. Paalam ni Cecilia bago nilingon si Irene. Kung nakamamatay lang siguro ang mga titig nito, kanina pa siyang bumulagta. Subalit tinaasan lamang niya ito ng isang kilay bago naglakad pabalik sa loob. Hinding-hindi mo na ako maiisahan, Irene. Ngayon pa, nakawala na sina Lola sa pangbablackmail mo. Ipinapangako ko, ikaw ang mabubulok sa kulungan at hindi ako. Determinadong wika niya. Sa kauna-unahan ding pagkakataon ay naging buo ang loob niyang lumaban at manindigan sa tama. Para kay Lola at Kalyana. Dagdag pa ni Cecilia sa isip. Hanggang sa sumapit na ang hearing. Kanina pa kinakabahan si Cecilia. Nasa loob sila ng Quezon City Regional Trial Court para dinggin ang mosyon ng pagbawi niya sa naunang plea. Ganoon din ang pag-apila niya para makapagpiyansa. Naroon si Judge Ramirez, nakaupo sa mataas na bench sa unahan, habang katabi naman ni Cecilia sa gawing kaliwa sina Attorney Victoria Lizares at Attorney Tres Lizares. Sa kanan naman ay naroon ang lalaking prosecutor at seryosong nakatingin sa kanila. Nakaposas pa rin si Cecilia, ngunit hindi na siya natatakot pang humarap sa mga taong naroon, kabilang na sina Irene at ang pamilya ni Marcos na nasa gawing kaliwa ng hukuman. Tumayo ang babaeng clerk ng korte. Hawak ang isang folder at binasa ang nilalaman. Criminal Case Number 2026-1432, People of the Philippines versus Cecilia Martinez for the crime of murder. For hearing today, motion to withdraw plea of guilty and petition for bail. Appearances, please. Ani Judge Ramirez. Tumayo ang prosecutor. For the people, Your Honor. Sabi nito kasunod ng pagtayo ni Attorney Victoria. For the accused Cecilia Martinez, Your Honor. With me is my co-counsel, Attorney Tres Lizares. Muling nagsalita si Judge Ramirez. Counsel for the accused, maaari ba kayo magsimula? Napalingon si Cecilia nang tumayo si Attorney Tres Lizares. Your Honor, kami po'y humihiling na bawiin ang naunang guilty plea ng akusado. Ang nasabing plea ay hindi kusang loob na nagmula sa akusado. Inaako ni Ms. Martinez ang kasalanang pagpatay kay Mr. Marcos Matibag dahil sa matinding paggigipit at paniniwalang yun lamang ang paraan para matustusan ang gamutan ng kanyang kapatid na may level 2 autism, atrial septal defect, at comorbid epilepsy. Subalit ang totoo, inosente siya, Your Honor. Umugong ang malakas na bulungan sa buong paligid. Nang lumingon si Cecilia kay Irene, nakita niyang halos maglabasan na ang mga ugat nito sa muka at leeg dahil sa panggigigil. Miss Martinez, please stand up. Totoo ba ang sinabi ng iyong abogado? Tanong ni Judge Ramirez. Napalunok muna si Cecilia bago nagsalita sa nanginginig na boses. Opo, Your Honor. Umamin po ako noon hindi dahil ako ang may sala, kundi dahil akala ko, yun lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang kapatid ko. Wala po talaga akong kasalanan, kaya kung maaari po sana, nais ko pong bawiin ang aking plea. Ayoko pong makulong na walang ginawang kasalanan. Kailangan pa po ako ng kapatid at lola ko. Naunawaan mo ba ang kahihinatnan ng desisyon mong to? Kapag binawi mo ang plea, haharap ka sa paglilitis bilang not guilty. At kapag napatunayang nagkasala ka, mas mabigat ang magiging sentensya mo. Opo, Your Honor. Nauunawaan ko po. Ipinaliwanag na ito ng mga abogado ko sa akin. At dahil alam kong hindi naman ako may gawa sa krimen, handa po akong lumaban hanggang sa dulo. Sa tulong na rin ng mga taong handang tumulong sa akin. Tumingin pa si Cecilia sa dalawa niyang abogado na bahagya namang umiti sa kanya.
Kung gayon ang motion to withdraw plea of guilty ay pahihintulutan ko lamang kung may sapat kayong ebidensya. Sabi ng hukom. Tumayo si Attorney Tres. Narito po ang lahat ng ebidensyang nakalap namin at isusumiti sa hukumang to ngayon, Your Honor. Sinanyasan naman ni Judge Ramirez ang clerk para kunin ang folder na ipinakita ni Attorney Tres. Pagkatapos, dinala nito yon sa hukom at binasa naman ng judge. Your Honor, may I speak? Tumayo ang lalaking prosecutor. Tumingin dito si Judge Ramirez. Proceed. Your Honor, the accused voluntarily entered the guilty plea. Allowing her to withdraw now is prejudicial to the prosecution, kaya tutol kami sa gusto nilang mangyari. Bukod pa rito, the charged murder is a capital offense. Bail should not be granted unless the evidence of guilt is not strong, and in this case, the prosecution maintains that even the evidence is circumstantial. It is still substantial and consistent. Taken together, it overwhelmingly points to the accused. Noted. Counsel for the defense, you may respond. Huminga muna ng malalim si Attorney Victoria bago tumayo. Your Honor, the Constitution guarantees that no person shall be convicted unless the plea is voluntary and informed. In this case, Ms. Martinez was coerced into pleading guilty under duress. Sa paniniwalang yun lang ang paraan para mailigtas ang kapatid niya. That is not a valid plea, and justice requires that the accused is allowed to withdraw it. As to bail, Your Honor, we submit that the evidence of guilt is not strong. Segunda naman ni Attorney Tres. Meron kami mga dokumento at testigo makapagpapatunay na inosente si Ms. Martinez. Also, the accused has strong community ties, no prior criminal record, and poses no flight risk. Bail is not only proper, it is necessary to protect her constitutional right to liberty while awaiting trial. Tumango-tango si Judge Ramirez. The court will examine the evidence submitted by the counsel. May mga ebidensya pa bang ihahabol ang prosekusyon? Your Honor, wala pa po. Sagot ng prosecutor. Kung ganon, ibibigay ko rin ang hatol sa araw na to. We will just have a 2-hour recess for me to assess the evidence. Anang hukom bago pinukpok ng 3 beses ang gavel. All rise, anang clerk. Tumayo naman ang lahat para magbigay galang sa hukom. Nang makalabas ito sa korte, nagsilabasan din ang mga tao. Ngunit kitang-kita ni Cecilia ang galit na nakabadha sa mukha ni Irene. Don't worry about her. Hindi ka na niya magagalaw kapag siya na ang nakulong at sisiguraduhin namin yun ni Kuya Tres, Cecilia. Ani Attorney Victoria. Salamat talaga sa inyong dalawa. Walang anuman, basta manali ka lang dahil lalabas din ang katotohanan. Tumango-tango siya bago sinulipan si Attorney Tres. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya kaya nag-iwas siya ng tingin. Sige, doon na muna ako sa holding area. Paalam ni Cecilia sa dalawa. Hindi rin niya naiwasang lingunin muli ang lalaking abogado na hindi yata inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Nang muling magtama ang mga mata nila, kakaibang kaba ang naramdaman niya. Mabuti na lang at iginiya na siya ng kasamang jail guard palabas. Medyo nakahinga siya ng maluwag. Subalit habang naghihintay, muling kinabahan si Cecilia. Sari-sari din ang pumapasok sa isip niya, hanggang sa tawagin na siyang muli. Pagbalik niya sa courtroom, naroon na ang lahat. All rise, anang clerk. Nagsitayo naman ang lahat kasabay ng pagpasok ni Judge Ramirez. Nang makaupo ito, tumingin ito sa kanya, pagkuway sa prosecutor. Mayroon ba kayong matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Ms. Martinez sa aktong pagpatay kay Mr. Marcos Matibag? Tanong nito. Napabuntong hininga ang prosecutor. Sa ngayon po, Your Honor, circumstantial pa lang. Kung gayon, ang motion to withdraw plea of guilty and petition for bail ay pinahihintulutan ko. Ang piyansa ay itatakda sa halagang 200,000. Ang akusado ay palalayain sa sandaling maibigayon. Napaluha si Cecilia sa narinig habang ang mga taong naroon ay lumikha ng malakas na ingay, lalo na sina Irene at ang pamilya ni Marcos. Silence! Ani Judge Ramirez sabay pukpok sa gavel. Tumigil naman ang lahat. The counsel provides enough evidence for the motion and petition. Ngayon, kung totoong may kasalanan si Ms. Martinez, lilitisin siya sa korte ring to. At kapag napatunayan ng defense na wala siyang kasalanan, trabaho ng prosecutor na hanapin ang totoong may sala. Adjourned. At muli nitong pinukpok ang gavel ng 3 beses sabay tayo. Nang makaalis si Judge Ramirez, nagsisisigaw ang mga kapamilya ni Marcos. Sinungaling ka! Sinungaling! Minahal ka ng anak ko, Cecilia.
Paano mo ito nagawa sa kanya? Huwag mo silang pakinggan. Tara na. Ani Attorney Victoria na nakaalalay sa kanya. Muling nagpasalamat si Cecilia sa mga ito. Alam niyang hindi pa roon natatapos ang lahat dahil kailangan pa niyang humanap ng 200,000 para sa pambail niya. Kami na ang bahala sa bail mo, Cecilia. Sabi ni Attorney Tres na parabang nababasa ang iniisip niya. Po, pero napag-usapan na namin to ni Kuya Tres, Cecilia. At huwag ka mag-alala, ang bail mong to ay babayaran mo naman kapag nakaluwag ka na dahil sa bulsa naming dalawa to manggagaling. Nagliwanag ang mukha niya kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko sa inyong dalawa, Attorney. Hulog kayo ng langit sa akin, pati na kay Kalyana. Humihikbi ng wika niya. You deserve it, Cecilia. You deserve it. Ani Victoria, naniyaka pa siya. Napangiti na lang siya at tumango. Speechless pa rin siya sa nangyayaring yun sa buhay niya. Dahil kung gaano kabilis na akusahan at ikulong siya noon, siya ring bilis ng pagbaliktad ng lahat ngayon. Sige na, pupunta na ako ngayon sa opisina ng clerk para mag-bail. Kuya Tres, ikaw na munang bahala kay Cecilia. Baling ni Victoria sa pinsan. Sige, tara na sa holding area. Anang lalaki nang sulyapan siya. Tumango si Cecilia at tahimik na sumunod dito kasabay ang dalawang jail guard. You want some water? Alok ni Tres pagdating nila sa holding area. Sige. Kumuha naman ng lalaki ng tubig sa water dispenser na naroon at ibinigay sa kanya. Salamat. Mahinang usal ni Cecilia. Natawa ito habang paupo sa upuang katapat niya. Alam mo, masakit na ang tenga ko. Pwede bang itigil mo ng kapapasalamat mo sa akin? Parang hindi naman yata pwede, Attorney. Bakit naman? Dahil malaking utang na loob ko sa inyong magpinsan. Eh kung may offer ako sa'yo, papayag ka ba? Biglang nangunot ang noo ni Cecilia. Akala ko ba walang kapalit ang ginagawa niyang pagtulong sa akin, Attorney? Wala nga, pero medyo gupit ako ngayon at desperado na rin. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? At ano bang offer ang sinasabi mo? Anniversary kasi ng Quatri sa susunod na linggo at kailangan ko ng date. Naubo si Cecilia. Ha? Date? Yes, yun kung papayag ka lang naman. Papayag? Hindi mo ba nakikita ang itsura ko ngayon, Attorney? Ano naman? Bulag ka ba, Attorney? Hindi mo ba nakikita ang nakaposas ako at nakadamit pang preso? So? Ibig sabihin, hindi pwede. At bakit naman hindi, Miss Martinez? May batas bang nagsasabi na bawal tayong mag-date? Hindi ko rin alam pero iisa-isahin ko sa iyo mga posibleng dahilan. Una, kliyente mo ko. Pangalawa, mahirap lang ako. At pangatlo, hindi pa malinis ang pangalan ko. Nagsalubong ang mga kilay nito. Sa tingin mo, Miss Martinez, may pakialam ba ako sa mga sinabi mo? Bakit? Wala ba? Wala. At wag mong idaw ng sarili mo. Dahil alam mong inosente ka, okay? Diretsong sagot nito habang titig na titig sa mga mata ni Cecilia. Hindi tuloy niya maiwasang kabahan ng husto. Miss Martinez, para sabihin ko sa'yo, may sarili akong isip. Pangalawa, hindi ako nagpapadikta sa kung sino-sino. At pangatlo, I am an attorney. Alam mong hindi ka mananalo sa argumentong to. Napataas ang isang kilay ni Cecilia. Hindi nga ba? Yes, Miss Martinez. Kaya oo lang ang nais kong marinig sa bibig mo. Paano kung hindi ang sagot ko sa offer mo? Then, mapipilitan akong kausapin si Kalyana para kumbinsihin ka. Ano? Bakit naman nadamay ang kapatid ko rito? Dahil ang anniversary pupuntahan namin ay isa ring charity event para sa operasyon niya at ng iba pang batang nangangailangan ng tulong. Si Victoria nag-organisa niyon kaya wala ka ring pagpipilian. Dahil kung ayaw mo magpatong-patong ang utang na loob mo sa amin o sa akin, tiyak na mas nanaisin mo na lang na makadate ako. Napaisip naman si Cecilia. Kahit naman siya, ayaw na niyang dumami pa ang utang na loob sa magpinsan, lalo na sa lalaki. Ayaw lang niyang mas lumalim pa ang nadaramang paghanga niya para dito. Dahil bukod sa magkaiba ang mundo nila, tiyak na siya rin ang masasaktan sa huli kapag hindi niya pinigilan ang sarili. It's just for a night, you know? Walang mawawala kung papayag ka, Cecilia. Talaga palang magaling kang abogado, attorney. Napangiti ito. I'll take that as a yes. Ano pa bang magagawa ko? That's good. No worries sa susuotin mo. And by the way, Kalyana will be happy to see you later. Napangiti na rin siya. Alam ko, ako rin naman excited nang makita siya at si Lola.
Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa dumating si Victoria. Dala na nito ang release papers niya, kaya ng araw ding yon ay nakalaya siya. Muli niyang pinasalamatan ang magpinsang Lizares. Nagpresenta pa si Tres na ihatid si Cecilia sa ospital, na hindi naman niya tinanggihan. At nang makita niya ang kanyang lola at kapatid, walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Ate ko!" Mahinang sabi ni Kalyana. Humihikbing yumakap siya rito. "Yes, baby ko. Nandito na ulit si ate." "Hindi ka na aalis? Hindi ka na po work?" "Hindi na. Dito lang ako hanggang sa gumaling ka." "Tapos uwi tayo bahay?" "Oo, uuwi na tayo. Basta magpagaling ka agad, okay?" "Okay po ate. Promise." Tahimik lang na nakamasid si Tres sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilang makadama ng matinding kasiyahan habang pinagmamasdan ng tatlo. At kahit ayaw niyang aminin sa sarili, habang lumilipas sa mga araw, mas lalo siyang nagiging invested sa kaso ni Cecilia, sa pamilya nito, maging sa babae mismo. At hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng nadarama niyang yun. Lola Amalia, Kalyana, Cecilia, tuloy na muna ako. Paalam ni Tres sa tatlo. Gusto rin kasi niyang bigyan ng privacy ang mga ito. "Nako iho, sige na, baka may gagawin ka pa. Nakakahiya naman sa'yo." Ani Lola Amalia. "Oo nga, attorney. Salamat sa paghahatid sa akin dito." Sabi naman ni Cecilia pagkuway ngumiti. Napangiti rin si Tres. "Walang anuman." "Thank you po, Attorney Pogi." Wika naman ni Kalyana sa bulol na salita. Lumapit siya rito. Natupad na ni attorney yung promise niya sa'yo kaya dapat magpagaling ka na, Kalyana. Okay? "Opo, galing na po ako. Lapit na, attorney." Talagang malapit na. Bahagya pang hinaplos ni Tres ang buhok ni Kalyana bago tuluyang nagpaalam sa tatlo. Paglabas niya ng silid ni Kalyana, dumiretso siya sa elevator pero hindi para bumaba. Umaakyat siya sa opisina ng kapatid niya. "At bakit narito ka na naman? May problema ba kay Kalyana?" Salubong ang mga kilay na tanong ng kanyang Kuya Uno. "Kuya naman, masama na bang dalawin ka?" Padarag na naupo si Tres sa sofang naroon, pagkaway tumingin sa labas ng bintana. "Something's bothering you, Tres. What is it?" Tanong nito nang lapitan siya. Naupo ito sa couch na malapit sa kanya at pinagmasdan siya. "Ay, ang hirap pala ng may ka-quadruplets. Di bale sana kung magkakamba lang. At least kayo-kayo lang dalawang nakakaalam." "At ano namang ibig mong sabihin, ha, Tres?" Kasi hindi tayo pwedeng maglihim sa isa't isa. Kung ano nararamdaman ng isa, nararamdaman din ng tatlong aipal. May masama ba ron?" Bumuntong hininga si Tres. "Ano ba talaga pakiramdam, kuya?" Imbes ay tanong niya. "Nang ano? Nang in love? Are you?" Napairap si Tres. "Huwag mo nga akong sagutin ng tanong din, Kuya Uno." "Pero nauna ka." "Kuya?" Natawa ito. "Alright, ang masasabi ko lang, palagi kang masaya at palagi mong nilulook forward na makita siya sa araw-araw. Yung tipong boses pa lang niya, masaya ka na. O ang makita lang siya, buo na ang araw mo." "Ang corny. Nagtanong ka kaya sinagot lang kita, brother. Hindi ba kasama dyan ang pag-aalala sa kapakanan niya at ng pamilya niya?" "Well, it depends. Kung ang ginagawa mo ba ay may hangganan o wala." "Hindi ba awa ang tawag sa ganun, kuya?" "Maybe. Pero sabi ko nga, depende sa extent na nararamdaman mo. Are you willing to take the risk for her? Yan dapat ang itanong mo sa sarili mo kung ang tinutukoy mo rito ay ang kapatid ni Kalyana." Nawala ng inig si Tres. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ng kapatid. "Hindi mo naman talaga agad malalaman ng sagot, Tres. Kahit quadruplets tayo, iba-iba pa rin ang landas na tatahakin natin. Maaaring may madali, kagaya ni Dos na kung gaano kabilis ma-in-love, ganun din kabilis ma-fall out of love. At maaari ding may kagaya ko na marami ng pinagdaan ng hirap. Sa huli, natagpuan ko pa rin ang totoong pag-ibig sa ate Lini mo." "So I'll just trust the process. Ganun ba, kuya?" "Yeah. Kaya kung sakaling lumago ang nararamdaman mo sa kanya, then take a risk. Wala namang mawawala, hindi ba? Ikaw na rin ang nagsabi na mabuting tao tong si Cecilia." Napangiti si Tres. Naikwento na niya sa kapatid ang tungkol sa babae pagkatapos niyang dalhin sa ospital nito si Kalyana. Pero wala naman siyang nabanggit na kahit na ano rito.
Sinabi lang niyang kliyente niya ang babae at gustong tulungan. Na totoo naman. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman niya at nagpapasalamat siya na naroon ng kanyang Kuya Uno. Bukod sa magaling itong makinig, alam din ito kung paano siya sasagutin. Isa pa, alam niyang safe ang sikreto niya rito. Thanks, Kuya. Nakangiting sabi niya sa kaharap. Tinapik siya nito sa balikat at ngumiti. You're my brother, Tres. Alam mong lahat gagawin ko para sa'yo. I know, Kuya. I know. Pagsapit ng linggo, kabado si Cecilia habang hinihintay si Tres. Yun kasi ang araw ng charity event ng law firm nito at ni Attorney Victoria. Naroon siya sa isa sa mga VIP room ng Mizares Grand Suites dahil doon gaganapin ang event. Sinubukan pa ni Cecilia ang tumanggi. Nasa bahay na lamang nila magmumula. Subalit si Attorney Victoria mismo ang kumausap sa kanya. Nagpahanda raw talaga ang mga ito ng isang silid para sa kanya at sa glam team. Pati ang suot niya ay ito raw ang pumili. Bahagya siyang napangiti nang muling tingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Mag-isa na lamang siya sa silid na yon dahil kanina pa umalis ang glam team niya. At ngayon, mas lalo lamang siyang namangha sa sarili. Hindi naman makapal ang makeup niya, pero nagawa pa rin palutangin ang ayos niyang yon ang natatangi niyang ganda. Tandaan mo, Cecilia, para kay Kalyana ang event na to. Anya, saktong pumasok sa isip si Tres. Kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na iiwasan ito, hindi naman niya magawa. Dahil mula nang lumabas siya sa kulungan, halos araw-araw din silang nakikita ng lalaki. Minsan, idinidiscuss nito ang tungkol sa mga bagong ebidensyang nakalap ng mga to. Minsan naman, sinasadya talaga nitong dalawin si Kalyana. Gusto man niyang ipagdikdikan sa sarili na si Kalyana talaga ang pakay ng lalaki kapag pumupunta ito sa ospital, pero ayaw namang maniwala ng puso niya. At may mga sandaling nakukumbinsi na rin ito ang isip niya. Kinapa ni Cecilia ang kumakabog na dibdib. Isipin pa lang si attorney, para nang tinatambol ang dibdib ko. Paano pa kaya kapag nakita kami mamaya? Anya sa sarili pero bigla siyang napaigtad nang may kumatok sa pinto. Napatingin siya roon na para bang nablangko ang isip. At kung hindi pa nag-doorbell ang nasa labas ng pinto, hindi matatauhan si Cecilia. Sandali lang. Anyang mutikan pang madapa. Nakalimutan kasi niyang naka-high heels siya at hindi pa masyadong sanay. Huminga muna ng malalim si Cecilia bago binuksan ang pinto. Maaliwalas na mukha ni Tres ang bumungad sa kanya. Naka 3-piece tuxedo ito na kulay asul habang ang buhok nito ay maayos na nakawax. Ang bango-bango rin ng lalaki kaya saglit siyang napapikit. Bakit parang hinihingal ka, Cecilia? Anito. Ha? Tumakbo ka ba? Napakunot ang noo niya. Hindi pa kasi nagsisink in sa isip niya ang sinasabi nito. Are you alright? Tanong ni Tres na puno ng pag-aalala ang mga mata. Mabilis niyang ipinilig ang ulo. Oo, ayos lang ako. Bakit mo natanong? Para kasang lumilipad ang isip mo. Hindi ba sinabi ko na naman sa iyong sasamahan ng nurse si Lola Amalia para magbantay kay Kalyana? Oo nga. Pero hindi mo naman maiaalis sa akin ng mag-alala. Sakay na lamang ni Cecilia sa sinasabi nito. So, let's go? Iniaro pa ni Tres ang siko sa kanya. Yeah. Kakapit na sana si Cecilia sa braso nito nang may maalala. Teka lang pala. Walang paalam na bumalik siya sa bedside table at kinuha ang kulay cream na pouch. Wala namang naman yon kundi ang cellphone niya at lipstick. Sabi nga ng glam team kanina, accessory lamang naman daw yon. Tara na. Anya nang muling bumalik sa may pinto. Okay. Huminga pa ng malalim si Cecilia bago kumapit sa siko ni Tres. At hindi niya mapigilang manginig ang katawan nang maglapat ang mga balat nila. Para kasing may milyon-milyong boltahe ng kuryente ang nanulay mula rito patungo sa kanya. You're gorgeous, Cecilia. Did you know that? Ani Tres habang hinihintay nila ang elevator. Ha? Napasulyap siya kay Tres. You know what? Lumilipad talaga ang isip mo. Ano bang tumatakbo dyan? Ako ba? Biglang nag-init ang magkabilang pisngin ni Cecilia. Hindi Bakit naman kita iisipin? Kasi gwapo ako? Hindi okay. Ha? Hindi ako gwapo? No, hindi yun ang ibig kong sabihin, attorney.
So, gwapo pala ako kung ganun. Naningkit ang mga mata ni Cecilia at pilit na itinago ang pagririudo ng dibdib. Ano to? Frying for information? Nope. Pinalalakas ko lang ang loob mo. Kasi alam kong kinakabahan ka. And whether I am the reason or not, gusto ko lang sabihin sa'yo masaya ako ngayong gabi. Bakit naman? Dahil kasama ko ang pinakamagandang dilag ngayong gabi. Nawala ng imik si Cecilia. Hindi kasi niya alam kung anong itutugon kay Tres. Yaan mo. Hindi kita pababayaan. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Siguraduhin mo lang kasi ikaw ang nag-aya sa akin sa party na to. Natawa ito. Oo naman. Sagot kita sa lahat ng sandali, Cecilia. Oo na po, attorney. Pero ang totoo, ang gwapo at hot mo nga ngayon. Ngayon lang ba? Araw-araw naman. Pero mas gwapo at hot ka ngayon. I know. Bagay nga tayo eh. Nakangiting anito. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Cecilia sa biroan nila hanggang sa makasakay sila ng elevator at diretsong tungungin ang event hall kung saan gaganapin ng charity event. Subalit nang makita niya ang napakaraming tao na nagmula sa alta sosyedad, biglang dinaga ang dibdib niya. Don't worry. Narito lang ako sa tabi mo. Ani Tres, pagkaway iginiya na siya nito papasok. Halos hindi humihinga si Cecilia dahil lahat na yata ng mga naroon ay sa kanila nakatutok ang pansin. Iba-iba rin ang nababasa niya sa mga ito. May paghanga, panibugho, at meron ding kasiyahan. Katulad na lamang ng may edad na parehang tinutumbok nila. Mom, Dad, I'm glad you made it. Sabi ni Tres bago humalik sa may edad na babae. Napakurap-kurap si Cecilia. Tama ba narinig ko? Mommy at daddy niyang kaharap namin? Nagpapanik na tanong niya sa isip. Of course, iho. Hindi naman namin mapapalagpas ng daddy mo ang panibagong milestone na to ng kumpanya niyo ni Victoria. Anang ginang sabay baling sa kanya. And may I know who's this beautiful woman beside you, son? Tanong pa nitong may magiliw ng ngiti sa mga labi. Siya nga pala. Cecilia, these are my parents. Vice and Shira Lizares. Mom, Dad, this is Cecilia Martinez. Kapatid niya si Kalyana, ang isa sa mga recipient ng charity event sa gabing to. Pakilala ni Tres sa kanila. Oh really? She's so gorgeous, iho. Sabi ni Mrs. Lizares sabay baling sa kanya. Hi, Iha. It's nice meeting you. At sa halip ng makipagkamay, ito pa mismo ang nagbeso sa kanya. Nice to meet you rin po. Nauutal na sagot ni Cecilia. Nice meeting you, Iha. Wika naman ni Mr. Lizares na nakipagkamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon. Well. Look who's here. Anang tinig ng isang lalaki sa likuran nila. Para namang iisang taong napalingon sila roon. Napakurap-kurap si Cecilia. Alam niyang may kakambal si Tres dahil nakilala na rin niya ang kapatid nitong si Uno. Isa rin kasi ito sa mga doktor ni Kalyana. Pero sa mga sandaling yun, hindi lang isa, kundi tatlo ang kamukhang-kamukha ng lalaki. Iba-iba lamang ang ngiti at ang suot ng mga ito, at natitiyak niyang ang nasa gitna ay si Dr. Uno Lizares. Mukhang nagulat mo ang date ni Tres, 4. Sabi ng isa. Sino ba namang hindi magugulat? Bigla-bigla na lang kayong lumilitaw. Inis na sagot ni Tres. Nako, Iha, pagpasensyahan mo na ito mga anak ko. Ganyan talaga sila kapag magkakasama. Pero mababait naman ang mga yan. Ani Mrs. Lizares. Okay lang po. Hi, Mom. Iisang bati naman ng tatlo sa ginang bago sunod-sunod na humalik sa pisngi ng ina. O ano, hindi mo pa ba kami ipapakilala sa kanya, bro? Baling ng isa sa tatlo kay Tres. Napailing naman ito bago bumulong sa dalaga. Sorry, Cecilia. Hindi pala kita naabisuhan sa kanila. Okay lang naman, attorney. Kung ayaw mo kami ipakilala, magkukusa na ako. Hi, I'm 4. You're Cecilia, right? Anang nasa gawing kaliwa ni Uno. Ito na rin ang kumuha ng kamay niya para makipag-handshake. Hi, yes ako nga si Cecilia. Dos nga pala. Sabi naman ng isa pa na nakipagkamay rin sa kanya. You already knew me. Ani Uno. Yes, hi sa inyo. Hindi ko naman alam na 4 pala kayo. Akala ko 2 lang. Oo, 4 kami. At si Tres ang pinakapilyo. Sabi ni 4. Magtigil ka nga, 4.
Ang galing mo mong bintang ikaw kaya itong pinakapilyo sa atin. Asik ni Tres dito. Hindi ikaw. Ikaw kaya? Ikaw. No. Gusto mo bang isa-isahin ko mga kalokohan mo, 4? Mami si Tres binubuli ako. Agad namang sambong ni 4 sa ina na ikinatawa nilang lahat. Para kasi itong bata. Tuluyan nang nawala ang agam-agam sa dibdib ni Cecilia. Nakakita kasi niyang mababait na tao ang mga Lizares, lalo na nang makilala niya ang kambal na kapatid ni Tres na sina Shane at Vanessa. Bukod doon, ipinakilala rin sa kanya ni Tres ang iba pang kamag-anak ng mga ito na naroon. Ganoon din ang pamilya ni Victoria. At masasabi ni Cecilia ang walang itulak kabigin pagdating sa itsura ng mga ito. Lahat may kani-kanyang karisma, ganoon din ang pag-uugali. At sa nakikita pa niya, pare-parehong matagumpay ang mga ito sa larangang kinabibilangan. Nag-enjoy ka ba, Cecilia? Tanong ni Tres habang magkasayaw sila sa gitna ng bulwagan. Kanina pa nag-umpisa ang event. Nakapagbigay na rin ng mensahe sina Tres at Victoria na naging standing ovation pa dahil sa hangarin ng event sa gabing yon. Oo naman, attorney. Hindi ko kasi naramdaman na out of place ako. Alam mo na, puro kasi mayayaman ang narito. Well, dapat lang. Dahil pag mumultahin ko ang organizer ko, ma-out of place ka. Grabe ka naman. Siyempre, ayoko naman na isa sa pinaka-importanteng bisita kong hindi nag-e-enjoy. That alone will wrap this event a failure. Para sabihin ko sa'yo, mag-enjoy man o hindi, successful na talaga ang gabing to. Kasi marami kayong mapapasaya mga bata. Ganon din ang pamilya nila. At isa na kami rin ni Kalyana at Lola Amalia. Kaya salamat ulit, attorney. Ngumiti si Tres. Hindi na lang talaga dudugo ang tenga ko. Mabibingi pa yata. Napalakhak si Cecilia at wala nang pakialam pa sa mga taong nakapaligid sa kanila. Alam mo, joker ka din Para ka si 4. Matutuwa na sana ako Kaso kinumpara mo naman ako kay 4. FYI, malayong-malayong ugali namin sa isa't isa, okay? Alam ko naman, kitang-kita naman na may pagkamamasboy siya. Don't say that in front of him. Tiyak na magtatampo yun sa'yo. Natawang muli si Cecilia. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang tumawa sa araw na yon. Pero sa tuwing kasama niya si Tres, parang madali lang sa kanya ang umiti. You know what? Anito. Ano yun, attorney? You're prettier when you're smiling. Pero siguro bibihira mo lang din ginagawa yan. Hindi mo naman kailangang hulaan dahil sa lagay ng buhay namin at sa dinadanas ko. Madaling sabihin na nakalimutan ko na talagang umiti. Even so, masaya pa rin akong isa ako sa nakasaksi sa pambihirang mga ngiti mo. It was like heaven greeted the earth. Napailing si Cecilia. Pilit itinatago ang kilig na nadarama. Ang tindi naman ng comparison mo, attorney. Heaven at earth talaga. Yeah, and you're an angel. At mas lalo ka pang gaganda kung Tres na lang ang itatawag mo sa akin. Friends na naman tayo, di ba? Oo naman, pero mas gusto ko kasing tawagin kang attorney. Endearment mo ba yan sa akin? Kung oo, well, sige na nga. Tumatawang Anito. Ikaw talaga, puro kakapilyuhan. Pero ang totoo, mas feel ko kasi natawagin kang attorney. Okay, iisipin ko na lang talaga na endearment mo yan sa akin. Hindi sumagot si Cecilia dahil pakiramdam niya, puputok na ang dibdib niya sa pinaghalo-halong emosyon. At pigilan man niya ang sarili, parang wala ring nangyayari dahil heto siya, mas lalong nahuhulog kay Attorney Tres Lizares. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Cecilia sa pag-aasikaso sa operasyon ni Kalyana. At kahit ayaw niyang madikit kay Tres, hindi pa rin niya may kakailang masaya siyang naroon ito sa kanyang tabi hanggang sa matapos ang matagumpay na operasyon ni Kalyana. Muli, nagpasalamat siya sa lalaki, kay Attorney Victoria, sa buong law firm nito at sa kapatid nitong si Uno na siyang may-ari ng ospital. Pagkatapos niyon, sunod naman nilang inasikaso ang pagdinig sa kaso ni Cecilia. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga abogado at lahat ng dapat niyang malaman ay itinuro ng mga ito. Nakikita naman niyang epektibo yon dahil unti-unti nang lumalabas ang totoo, hanggang sa matapos ang ikatlong hearing. Sinungaling ka, Cecilia! Tungayaw ni Irene paglabas nila ng korte. Kanina pa ito nagwawala dahil sa cross-examination ng prosekusyon at depensa.
Lumabas na rin kasi ang pangalan nito sa bibig niya. Tiningnan niya ng malamig si Irene. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng magaling na abogado. Dahil kung may sinungaling dito, ikaw yun at hindi ako. Mariing sagot ni Cecilia. Cecilia, iha, totoo bang mga sinabi mo? Totoo bang inosente ka at si Irene ang pumatay kay Marcus? Umiiyak na wika ni Mrs. Matibag. Humarang sa harapan niya si Tres at ito mismo ang sumagot sa ginang. Kung nakikinig kayo maigi sa bawat hearing, maging sa mga testimonya ng mga saksi, kitang-kita naman na roon ang sagot, ma'am. Pero hanggat hindi pa namin napapatunayan na inosente si Cecilia, wala siyang kukumpirmahin sa inyo dahil ang lahat ng proseso ay kailangan dumaan sa legal. Sana po'y maunawaan niyo kami at ang kliyente namin. Huwag ka maniwala sa pinagsasasabi ng mga yan, tita. Nagsisinungaling lang sila. Sabat ni Irene pero isang malakas na sampalang iginante rito ng ginang na lihim niyang ikinangiti. Namimilog ang mga matang tumingin si Irene kay Mrs. Matibag. Sa po ang nasaktang pisngi. Tita, huwag mong sabihin naniniwala ka sa kanila. Bakit, Irene? Sa lahat ng to, sino nga ba ang mas malaki ang motibo para patayin ng anak ko? Alam ko kung gaano kamahal ni Marcos si Cecilia at ganoon din siya sa anak ko. Kaya noon pa man, duda na rin akong magagawa ni Cecilia na patayin ng anak ko. Pero tita, may mga ebidensya makakapagpatunay na, shut up! Putol ni Marieta kay Irene sabay baling sa ina. Tara na, mami. Masyado na tayong nililason ng babaeng yan. Ano ka mo? Hindi na sumagot sa tanong na yon ni Irene si Marieta at hindi na lamang si Mrs. Matibag hanggang sa makalabas ng tuluyan sa hukuman. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong to, Cecilia. Sinisiguro ko sa'yo, itatama ko ang lahat at mananagot ka. Ani Irene bago umalis. Napatingin naman siya sa mga abogado niya. Ang mabuti pa siguro ihatid mo na si Cecilia sa kanila, kuya. Ani Victoria kay Tres. Nabigyan na ng clearance si Kalyana noong pang nakaraang buwan kaya naiuwi na nila ito sa kanila. Pumupunta na lang sila sa ospital para sa regular check-up ng bata. Nako, wag na. Nakakahiya naman sa inyo. Ang laki ko ng abala. Tanggin ni Cecilia. No, Victoria's right. Giit ni Tres. Dahil mas lalong umiinit ang pagdinig sa kaso mo, kailangan mo magdoble ingat. Kung kinakailangan, pabantayan ka namin, yun ang gagawin ko. Kita mo naman ang gigil ng pinsan mo, di ba? Nagbanta pa siya. Aha? Pababantayan mo kami? Naku, wag na, attorney. Hindi na yun kasali sa serbisyong dapat ay natatanggap ko. Sobra-sobra na nga itong ginagawa niyong dalawa para sa akin. Ayoko namang pati ang ganoong bagay ay problemahin niyo pa. Tama si Kuya Tres, Cecilia. I know that look in Irene's eyes. At alam mo kung ano ang kaya niya gawin. Kagyat na gumapang ang takot sa buong katawan ni Cecilia nang marinig ang sinabi ni Victoria. Subalit hindi naman niya gustong umasa palagi sa mga ito. Ayaw niyang masanay. Cecilia, admit it or not, kailangan mo talaga ng tulong namin. Saka ka na namin sisingilin sa ibang serbisyo kapag tapos na ang lahat, okay? Pero sa ngayon, mas importante ang kaligtasan mo. Sabi ni Tres. Napabuntong hininga siya. Pag-iisipan ko. Nagkatinginan ang magpinsan. Ikaw ang bahala, ani Victoria. Pero ito lang ang masasabi ko. Hindi natin kayang ipidik ang mga mangyayari. At bilang abogado mo, kaligtasan mo lang ang iniisip namin. Dahil once na nasa sitwasyon ka na, dalawa lang naman ang kahihinat na ng lahat. It's either you escape or die. Dagdag pa nito bago nagpaalam sa kanila at nauna nang umalis. We don't want to scare you, Cecilia. But Irene is a very dangerous person now. Hindi ko gustong sabihin to pero sa nakikita ko, she needs a psychiatrist. Sabi ni Tres. Hindi naman siya sumagot. Yun din naman kasi ang iniisip niya. Sa sobrang selos nga nito, nagawa nitong patayin si Marcus. Tara na. Untag sa kanya ng lalaki. Tumango si Cecilia. Pagkuway, magkasabay na silang naglakad patungo sa kotse nito. Habang nasa daan ay iniisip pa rin niya ang mga sinabi ng magpinsan. Mas lalo siyang nangamba dahil malaya pa si Irene at alam niyang kayang-kaya nitong gawin ang lahat ng gustuhin nito. Paano na lang kapag idinamay niya sina Lola at Kalyana? Paano na lang kapag nasaktan sila? Tanong ni Cecilia sa sarili. We're here. Anunsyo ni Tres. Bigla siyang napatingin sa unahan. Noon lamang niya napansin na nasa tapat na pala sila ng bahay nilang bungalow type. Ang tanging alaalang naiwan ng kanyang mga magulang sa kanila.
Tumingin si Cecilia kay Tres. Salamat. Akmang bababa na siya nang pigilan siya nito. Wait, Cecilia. Tumingin siya rito. Kung hindi ka pa nakakapagdesisyon tungkol sa sinasabi namin ni Victoria, pwede bang tanggapin mo to? Hinabad ni Tres ang suot nitong gold na kwintas. May hindi yun kalakihang pendant na araw. Para sa naman yan, attorney? Your protection, Cecilia. And this time, I don't want you to say no. Sagot nito bago kinuha ang kamay niya at inilagay yun doon. Pero... Okay. Truth is, there's a tracking device on it. Kaya kahit saan ka magpunta, mahahanap kita. Napabuntong hininga si Cecilia. Kailangan ba talaga to? Kailangan. Kita mo nga na hindi ka nagsalita sa buong biyahe natin. Lumilipad ang isip mo. At alam kong kinakain na ng takot ang puso mo. At alam kong kapatid at lola mong mas inaalala mo. Ganun ba talaga ako kadaling basahin, attorney? Hindi naman. I just sense it. Halika ako nang magkakabit sa'yo. Pero paano ka? Hindi ba kaya meron ka nito ay para din sa protection mo? Dahil sa uri ng trabaho mo, siguradong may mga oras din na nalalagay sa peligro ang buhay mo. Mas kailangan mo to ngayon, Cecilia. And like I've said, I don't take no for an answer. Isa pa, pahiram ko lang naman to sa'yo. Pagkatapos ng lahat, kukunin ko rin to. Wala nang nagawa pa si Cecilia kundi tanggapin ang kwintas. Napatingin siya roon nang tuluyan yung maisuot ni Tres sa kanya. Ito pa, alam ko kasing tatanggi ka kaagad sa alok namin ni Victoria, kaya naghanda na agad ako. May kinuha itong paper bag sa may backseat at ibinigay yun sa kanya. Ano to? Pepper spray, whistle, at maliit na patalim na makakatulong sa'yo kapag nasa panganib ka. Palagi mong dalhin ang mga yan sa bag mo, kahit saan ka magpunta. Napatingin si Cecilia sa binata. Nagdadalawang isip siya kung itatanong ba niya rito ang nilalaman ng kanyang isip, pero gusto rin niyang malinawan. Just say it, Cecilia. Panghihikayat nito, muli nabasa nito ang nilalaman ng isip niya. Ganyan ba talaga kayong mga abogado? Mabilis makabasa ng isip ng iba? Natawa ito. Siguro, isa yun sa superpowers namin. Kung ganun, alam mo na sigurong itatanong ko. I guess. Pero ayaw kong pangunahan ka, Cecilia. So just ask. Alright. Bakit ginagawa mong lahat ng to, attorney? Hindi ba kliyente mo lang ako? Si Tres naman ang napabuntong hininga. Alam niyang darating sila sa sandaling yon at may sagot na rin naman siya rito. Natimbang na rin niya yun sa kanyang isip noon pa man. Alam mo bang ilang beses ko na rin niyang tinanong sa sarili ko? Umpisa niya. Ibig sabihin, hindi mo pa alam ang sagot? Ganun ba, Tres? No. Alam ko na ang sagot. Ayoko lang talagang dumagdag pa sa isipin mo. Gusto ko tapusin muna ang lahat bago ako magpaalam sa'yo. Magpaalam? Bakit? Dahil ang totoo, gusto talaga kita, Cecilia. Sagot ni Tres habang titig na titig sa mga mata nito. Gusto kasi niyang maramdaman nitong sinsero siya sa kanyang sinasabi. Napakurap-kurap ang dalaga. Gusto mo ako, Tres? Maybe. Ha? Kasi sa paglipas ng mga araw, parang palalim na ng palalim nararamdaman ko sa iyo, Cecilia. Nauunawaan ko naman na may mga pinagdadaanan ka, kaya nga hindi ko agad maamin-amin sa ito. Alam ko rin na hindi ka pa nakakapagluksa sa nawala mong boyfriend. At ayokong isipin mo na sinasamantala kong pagkakataong to. Ayokong isipin mo na lahat ng mga ginagawa ko ay may kapalit. Pero hindi ko naman gustong lokohin ang sarili ko o ang magsinungaling sa'yo dahil labag yun sa prinsipyo ko. But seeing you smile made me happy. And hearing your voice makes my day. So kung sa gustong-gusto kita, Cecilia. Pero gusto ko rin malaman mo na patuloy na nade-develop ang nararamdaman ko. And I know eventually, I'll end up loving you. Pag-amin ni Tres sabay hinga ng malalim. Attorney. Don't worry. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na to para hingin agad ang sagot mo, Cecilia. Ang gusto ko lang, malaman mong totoong nararamdaman ko. Dagdag pa niya sa nakatulalang dalaga. Mukhang nabigla niya ito at kahit ang kumurap ay hindi magawa. Hey, just say something. Ani Tres. Ipiniling naman ito ang ulo sa may kagat ng mariin sa labi. So, gusto mo ako at parang mahal na rin? Ganun ba? Parang papunta na rin. That's why I want to protect you, Kalyana and Lola Amalia. Kung sabihin ko sa'yo, the feelings is mutual, maniniwala ka ba, Tres? Ha? Napangiti si Cecilia. Sabi ko, gusto rin kita.
Pero kagaya mo, habang lumilipas sa mga araw, mas lalong nade-develop ang damdamin ko. Pinipigilan ko nga ito kasi alam kong mali dahil kamamatay pa lang ni Marcus. Handa naman ako maghintay, Cecilia. Siguro naman mauunawaan ako ni Marcus. Sa totoo lang, hindi naman ganoong kaperpekto ang relasyon namin, pero minahal ko siya. Saksi si Irene sa relasyon namin. Hindi ko rin maunawaan ng puso ko kung bakit ang bilis ko nakamove on sa pagkawala niya. Pero alam naman yan palagi kung pinagdadasal ang katahimikan niya. At ngayon sa tulong mo, mabibigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Gagawin natin ang lahat para mapagbayad si Irene. Pero sana maunawaan din ni Marcus na handa akong ipaglaban ng pagmamahal ko sa'yo. Nalilito rin ako, Tres. Pero ngayong alam ko na ang nararamdaman mo, parang mahirap gawin. Napakunot ang noo ni Tres. Teka, ano namang mali at bakit mo naman pipigilan? You need to move on, Cecilia. Hindi na babalik si Marcus. Tres naman, parang hindi ka abogado. Hindi naman si Marcus ang inaalala ko dahil alam kong masaya siya kung magiging masaya rin ako. Pero alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Siyempre mali para sa akin ang mahulog sa'yo. Lalo't buong universe na ang nagsasabing hindi tayo para sa isa't isa. May kaso pa ako. Anong ipagmamalaki ko? E paano kung sabihin ko sa'yong ang buong universe na sinasabi mo ay hindi naman importante sa akin? Dahil kung tungkol to sa antas ng pamumuhay nating dalawa, ako na nagsasabi, hindi ako ang pamilya kong tumitingin sa ganyan. When it comes to love, there's no boundaries for us. Kaya mahirap ka man o mayaman, pantay lang tayo. That's the law of love. Nangislap ang mga mata nito. Totoo, attorney? Of course. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na ang napangasawa niya daw sa dating chambermaid sa hotel niya? Si Tito Von ang napangasawa niya si Tita Davy, isang probinsyana. Even my cousins Draven and Dexter, ang mga napangasawa nila ay masasabi kong hindi naman namin kapantay sa uri ng pamumuhay. Kaya wala kang dapat na ikabahala sa bagay na yan. Dahil walang mata pobre sa pamilya namin. Ngumiti ito. Kung ganun, mahihintay mo ba ako? Gusto ko munang patunayan na inosente ako sa kaso para maharap ko rin ang pamilya mo na may dangal. Oo naman. Hindi naman ako nagmamadali dahil wala namang timeline to. At huwag kang mag-alala. Maaabsuelto ka dahil inosente ka, okay? Salamat. Ibang-iba talaga kapag abogado, ang daming alam. Natawa si Tres. I just don't want to pressure you. Oo na, sige na. Baka may gagawin ka pa. Hindi na rin kita aaloking pumasok sa loob. Kahit gusto ko? Wala ka naman trabaho? Meron. Yun naman pala, attorney. Kaya bago pa magbago ang isip ko, lumarga ka na. Kasi wala kang kikitain dito sa amin. Bobolahin ka lang ni Kalyana. Napahalakhak si Tres. Well, gustong-gusto ko naman tinatawag niya akong Kuya Pogi. Oo na, sige na. Salamat dito sa mga bigay mo. Tiyak na magagamit ko to. Alright, just be safe, not just for me, but for Lola Amalia and Kalyana. Call me if ever something happens, okay? I will, attorney. Pinagmasdan muna ni Tres na makapasok sa bahay ng mga ito si Cecilia bago siya umalis. Subalit bandang hapon kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag kay Lola Amalia. Tinatanong nito kung kasama raw ba niya si Cecilia dahil hindi pa raw ito umuuwi mula nang umalis kaninang umaga. Hindi naman nagpahalata si Tres na kinabahan agad siya. At dahil ayaw niyang pag-alalahanin pa si Lola Amalia, sinabi niya ritong baka may pinuntahan lang si Cecilia. Sinabi rin niya ritong siya mismo ang maghahanap sa dalaga na ipinagpasalamat naman ng matanda. Kaya nang matapos silang mag-usap, agad niyang ipinatawag ang mga investigador niya para ipatrack si Cecilia. Humingi na rin sila ng tulong sa mga pulis para mapadali ang lahat. Nalaman naman nilang nasa Marikina ang dalaga. Subalit, isa yung abandonadong lugar kaya agad na bumuo ang pulisya ng search and rescue operation. Samantala, sumasakit ang ulo ni Cecilia nang magising siya. At nang tuluyang maimulat ang mga mata, bumaha ang kadiliman sa buong paligid. Nasaan ako? Takang tanong niya. Ang huli kasi niyang natatandaan ay palabas siya ng simbahan. Dumaan siya roon bago sana pumuntang palengke. Subalit bigla na lang siyang hinarang ng dalawang lalaki. Manlalaban pa sana si Cecilia pero natakpan agad ng mga ito ang bibig at ilong niya ng isang panyo. Pagkatapos niyon, nag-blackout na siya. Hello? May tao ba dyan? Nasaan ako? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Malakas na wika ni Cecilia habang iginagala ang mga mata sa paligid.
Tiningnan niya rin ang kanyang itsura. Nakaupo siya sa isang upuan at nakatali ang mga paa at kamay. Naisip din agad niya ang kwintas na bigay ni Tres dahil baka magnanakaw rin ang mga dumukot sa kanya. Pero nakahinga siya ng maluwag nang mahagip ng mga mata na suot pa niya yon. Umusal din siya ng panalangin na sana malaman agad ng lalaki na nawawala siya. "Hello? Nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin!" Ani Cecilia sa kawalan. Well. Sa wakas nagising na rin ang prinsesita kong pinsan. Anang tinig na agad nagpatindig sa mga balahibo niya. "Irene?" Humalakak ito kasunod ng pagbukas ng ilaw. Bahagyang nasilaw si Cecilia kaya agad siyang pumikit bago muling nagmulat. Tiningnan niya ang pinsan. "Ano to? Papatayin mo rin ba ako, Irene?" "Well, parang ganun na nga. Since gusto mo naman talagang sumunod kay Marcus, hindi ba?" "Sinong may sabi? Ikaw ba?" "Ikaw. Kasi hiniling mo to. Kung nanahimik ka na lang sana, hindi na sana tayo aabot sa ganito." "Baliw ka na nga, Irene. Paano ako tatahimik kung hindi naman ako may sala?" "Anong hindi? Ikaw naman talagang pumatay kay Marcus Ikaw at ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang baliw at hindi ako." "Baliw ka na nga. Hindi ko alam na ganyan ka pala talaga kasama. Mula nung mga bata pa tayo, pilit kitang inuunawa dahil lang sabi ni Mommy, pinsan kita. Na kahit hindi tayo magkadugo, dapat mahal pa rin kita. Kasi mahal na mahal ka ni Lola." "Mahal? Ha? Para sabihin ko sa'yo, ikaw lang ang mahal ni Lola Amalia." "Nagkakamali ka, Irene. O baka bulag ka lang kaya hindi mo nakikita ang pag-aalala niya sa'yo." "Tumahimik ka." Singal nito bago dinaklot sa mga pisngi si Cecilia at pinisilyo ng mahigpit. "Walang ibang nagmamahal sa akin kundi si Marcus. Kahit si Mami at Daddy, hindi nila ako minahal. Palagi na lang nila akong kinukumpara sa'yo na dapat gayahin kita sa pagiging uliran at matalinong anak. Pero hindi Hindi naman ako ikaw, Cecilia. At nang makita ko kung paano ako pahalagahan ni Marcus, nabuhay ang pag-asa ko dito sa puso ko. Na sa wakas may tao rin nakikita kung sino ako. But then you came. You stole him from me. You stole everything from me, Cecilia. Kahit ang pag-asa sa puso ko, ninakaw mo." Hindi nakasagot si Cecilia dahil naaawa siya kay Irene. Ang totoo, mahigpit talaga ang ina nito. Noon pa man, palagi na lang ikinukulong ng kanyang tiyahin si Irene sa bahay para mag-aral. Pareho rin naman talaga nakaaangat ang mga buhay nila noon dahil may kaya rin naman ang lolo't lola nila. Ang kanyang lola Amalia ay dating guro. Ang nawala naman nilang lolo ay isang engineer. May mga naipundar ang mga ito kaya napagtapos sa pag-aaral ang kanyang daddy at tita niya na ampunin na Lola Amalia. Parehong negosyante ang dalawa pero mas tumago ang negosyo ng ama ni Cecilia. Subalit nang mamatay ang mga ito sa isang aksidente, natuklasan na lamang niyang wala na halos natira sa ari-arian nila. Ganoon din sa negosyo ng kanyang mga magulang. Lahat ng yon napunta kina Irene dahil may utang daw ang daddy niya sa mga ito na pinagdududahan niya. Dahil hindi naman sila kailanman nagipit sa pera. "Ano, natameme ka? Huwag ka mag-alala. Habang buhay na kitang patatahimikin, my dear cousin." Ani Irene na nakangisi pa. "Hindi ko alam kung gaano talaga kalalim ang nilikhang sugat ng mga pinagdaanan mo, Irene. Pero kung may mali man ako, yun na yung hindi kita pinagtuunan ng pansin noon. Sana pala kinulit ko si Tita Silvana na sa amin ka nalang patulugin tuwing weekends. Para hindi kanya palaging ikinukulong sa bahay. Naging baliw ka tuloy at kulang sa atensyon. Pati ako dinamay mo sa kabaliwan mo." "Shut up, Cecilia! You shut up!" Anito sabay sampal sa kanya. Halos mawalan siya ng ulirat sa lakas niyon. Umuhong din ng malakas ang tenga niya. Bigla itong tumawa. "Alam mo, may isa pa akong sikretong sasabihin sa'yo. Tutal naman hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Sasabihin ko na. At ano naman yun? Alam mo bang hindi aksidente ang nangyari kina Tito Cristiano? Anong ibig mong sabihin?" "Simple lang. Sina Mommy ang may pakana ng lahat. Dahil gusto nilang kamkamin ng mga negosyo nyo, kaya pinaalisan nila ng preno ang kotseng sinasakyan ni na Tito. So you see, hindi lang naman ako masama rito. May pinagmanahan ako." Sabi nito na nagmamalaki pa. Nanlisik ang mga mata ni Cecilia. "Hayop ka! Mga hayop kayo! Wala kaming ginagawang masama sa inyo." Teka, bakit ka sa akin nagagalit?
Sino mami naman ang pumatay sa kanila at hindi ako? Tama ka naman. Si Marcus lang ang pinatay mo. Pero masama ka pa rin kagaya nila. Yeah. Oo na, pinatay ko na si Marcus. Pero ang tanga mo rin para saluhin ang kasalanan hindi mo naman ginawa. Dahil pinagbantaan mo ko, Irene. Pinagbantaan mo ko. Hayop ka. Magbabayad ka at ang magulang mo. Mga demonyo kayo. Di tapusin na natin ng lahat ng to. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia nang hugutin ni Irene sa likurang bahagi ng pantalon nito ang isang maliit na baril. Tinutok nito yon sa sentido niya kaya kagyat siyang napapikit. Goodbye, Cecilia. Sa kabilang buhay na lang kayo magpakasal ni Marcus. Sakto, makakasama mo na ang magulang mo sa kasal niyo. Humalakhak pa ito ng malakas. Goodbye for good, cousin. Hindi na halos humihinga si Cecilia habang hinihintay ang katapusan ng kanyang buhay. Subalit nagulantang sila nang may kumalabog sa labas ng silid na kinaroroonan nila. Pareho silang napatingin doon. Bigla ring nabuhayan ng loob si Cecilia. Sa isip niya, posibleng sinatres na yon at natrace na siya. Sino yan? Salvo! Hemino! Tawag ni Irene sa natitiyak niya mga lalaking dumukot sa kanya. Pero wala itong natanggap na tugon. Punyetang mga to! Walang silbi! Hoy! Salvo at Hemino! Kung magbubugbugan din lang kayo, dun sa labas. Inaabala niyo ako dito. Muli nitong hinarap si Cecilia at tinutukan ng baril. Subalit bago pa nito maiputok ang hawak na baril, isang malaking lalaki ang dumamba dito. Napasigaw si Irene kasabay ng pagkawala ng balanse nito. At sa bilis ng pangyayari, nakita na lang ni Cecilia na pinupusasa na si Irene. May mga pulis na rin nakapaligid sa kanila. Cecilia! Cecilia! Anang tinig na kilalang kilala niya. Si Tres. Lumitaw ito sa likuran ng mga pulis at madali siyang niyakap. God, salamat at ligtas ka. Hindi ko alam kung ano magagawa ko kung hindi. Anito, dama pa niya ang panginginig ng katawan nito. Doon lang nakahinga ng malubag si Cecilia. Tuluyan na rin siyang napaiyak at hinayaan naman siya ni Tres hanggang sa mahimasmasan siya. Salamat. Akala ko talaga katapusan ko na, Tres. No, Cecilia. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kumusta ka na? May ginawa ba si... Natigilan si Tres kasabay ng pagkunot ng noon nito habang nakatitig sa mukha niya. Sinampal ka niya? Anito sabay haplos sa pisngi niyang malamang ay namumula. Mabuti kasi siya kaya halata agad yun. Tumango si Cecilia. Pero ang mahalaga naman ngayon ay ligtas ako. May sasabihin pala ako at ikukonsulta na rin, Tres. Okay, pero bago yun dadalhin na muna kita sa ospital para na rin sa medical records mo. Gusto ko ring malaman mo na narinig namin ang pag-amin ni Irene sa kasalanan niya at ng mga magulang niya. Kaya marami ka na kayong testigo. And yes, kung gusto mo magsampa ng kaso laban sa kanila, tutulungan kita. Tutulungan kitang mabawi mo ang lahat-lahat. Pati na ang malinis ang pangalan mo. Dahil yun din ang gusto ni Lola Amalia. Si Lola? Bakit? Ang totoo, pinatitingnan na ni Lola Amalia ang pagkamatay ng mga magulang mo. Dahil may mga bagay siyang hindi maunawaan nung namatay sila. Pero bakit hindi siya nagsabi? Siguro dahil ayaw na rin niyang pag-alalahanin ka pa. Napabuntong hininga si Cecilia. Kung ganun, walang dahilan para hindi ako lumaban at pawiin ang nararapat para sa amin. Kung totoong ang hangad lang ni na Tita Silvana ay ang negosyo namin. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni na Mommy at Daddy. Tumango si Tres. I'll help you. Halika na. Diretso na tayo sa ospital dahil tiyak na nag-aalala na sina Lola Amalia sa'yo. Anito bago siya maingat na inalalayan patayo. Salamat talaga, Tres. Maraming salamat. You're always welcome. Sagot nito bago ngumiti. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay formal na sinampahan ni Cecilia ng kaso ang pinsang si Irene. Una, kidnapping at ang pangalawa ay grave threat. Kasabay nito, sinampahan din niya ng kaso ang kanyang tita Silvana at ang asawa nito sa kasong pagpatay sa kanyang mga magulang at fraud. Dahil lumalabas sa investigasyon at nakalap na ebidensya ni Tres at ng pulisya na hindi totoong may utang ang kanyang mga magulang sa tiyahin, kundi baliktad. Ang tiyahin nga ang may malaking utang sa kanila. Kasunod nito, tuloy pa rin ang pagdinig sa kaso laban kay Cecilia, na kalaunan ay iniatras na rin ng pamilya ni Marcus. Dahil nag-uumapaw na ang nakalap na ebidensya ng mga pulis at investigative unit ng prosekusyon. Idagdag pa ang paglabas ng murder weapon at pag-amin ni Irene na tinestiguhan ng mga pulis.
kaya ito na ang nadidiin sa kasong murder. At habang patuloy na gumugulong ang kaso, nag-request ang law firm ni Tres sa Quezon City Regional Trial Court na ang mga ito muna ang mamamahala sa negosyo ni na Cecilia dahil hindi pa naman ito maibabalik sa kanya hanggat hindi pa nagbibigay ng hatol ang korte, na inaprobahan naman. Makalipas pa ang 6 na buwan, heto at hinihintay na ni na Cecilia ang hatol para sa tiyahin niya. Kasama niya sina Tres at Victoria. Hawak-hawak pa ni Tres nang mahigpit ang kanyang kamay. Ang isa sa mga taong nanatili sa kanyang tabi habang hinaharap niya ang lahat ng laban mula sa umpisa. After careful deliberation and review of all evidence presented, this court finds the accused, Silvana Olivario, and her husband, guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder and fraud. Anunsyo ng hukom na nagpaingay sa loob ng korte. Napaiyak si Cecilia sa magandang balita. Niyakap naman siya ni Tres ng mahigpit. Tumahimik muli nang magpatuloy ang judge sa pagsasalita. For the crime of murder, the penalty is reclusion perpetua without parole. For fraud, the penalty is prison mayor. Lastly, the court hereby orders the restitution of all properties and businesses wrongfully taken from the family of Luciano and Martina Martinez to be returned to their rightful heirs, Cecilia and Caliano Martinez. So ordered. At pinukpok na ng hukom ang gavel nito. Lalang bumuho sa mga luha ni Cecilia. Hindi naman siya pinakawalan ni Tres habang panay ang haplos nito sa likuran niya. Sinungaling! Hindi totoo ang lahat ng to. Hindi kami pumatay sa kapatid ko. Cecilia, maniwala ka sa akin. Kahit hindi tayo magkadugo, alam mong mahal ko si Kuya Cristiano. Nagwawalang wika ng kanyang tita Silvana. Hindi naman sumagot si Cecilia kaya minabuti na na Tres na ilabas na siya ng hukuman. Diretso siya nitong isinakay sa kotse nito nang hindi nagsasalita. Hinayaan lang naman siya ni Tres na patuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa huminto sila. Nasaan tayo? Hilam sa luhang tanong niya nang balingan ang lalaki. Let's get down first. Nakangiting sagot nito. Okay. Hindi pa rin masyadong napoproseso ng isip ni Cecilia ang lahat, kaya nagpatianod na lang siya ng akaya ni Tres patungo sa kung saan. Hindi naman kainitan sa araw na yon, kahit katanghali ang tapat na. Nang huminto sila, naramdaman niya ang pagpisil ni Tres sa kanyang palad. We're here. Iginala niya ang mga mata sa paligid. Noon lang napansin ni Cecilia na pamilyar sa kanyang lugar. Hanggang sa mapagtanto niyang nasa harapan pala sila ng isa sa branches ng bigasan nila. Napahigbing muli si Cecilia at hindi naman nagdalawang isip si Tres na yakapin siya. May ilang segundo rin silang nanatili sa ganoong posisyon bago siya pinakawalan ng lalaki. It's all worth it, Cecilia. It's all worth it. Usal nito habang tinutuyo ang nabasang pisngi niya. Hindi ko naman magagawang lahat ng to kung wala ang tulong mo, ni Victoria at ng firm nyo. Kaya sana wag mong tanggihan kung magbayad ako, Tres. No worries. Nasa isip ko na yan dahil alam ko rin namang yan din ang sasabihin mo. Pero bukod doon, salamat kasi palagi kang nandyan sa tabi ko at tahimik na nakikipaglaban para sa akin. Dahil nararapat lang naman. Ngumiti si Cecilia. Salamat ulit. Nang mga sumunod na araw ay naging abala si Cecilia sa negosyo nila. Tuwang-tuwa naman ang kanyang lola Amalia nang malaman nitong naibalik na sa kanila ni Caliana ang lahat ng mga ari-arian nila. Humingi pa ito ng tawad sa kanya pero sinabi niyang wala itong kasalanan. Alam kasi niyang dinibdib ng kanyang lola ang lahat ng nangyari. Lalo na at ang itinuring nitong anak ang siya palang babawi sa buhay ng sarili nitong anak. Kaya naman, isinasama niya ang kanyang lola sa bigasan para maging abala ito habang si Caliana ipinasok niya sa isang therapy school. Tuwang-tuwa naman ang kanyang kapatid dahil marami na raw itong kaibigan at pansin niya rin na mas lalo pa itong sumigla. Samantala, si Tres naman ay patuloy pa rin ang panliligaw kay Cecilia. Hindi ito pumapalya sa pagdalaw sa kanya at magdala ng kung ano-ano. Damay na rin doon si Caliana, kaya mas lalo pang napalapit ang dalawa sa isa't isa. Kuya Pogi, sundo mo ulit ako maya? Tanong ni Caliana habang naglalakad sila papasok sa therapy school. Oo naman, Kali. Ako pa rin ang susundo sa'yo mamaya. Wala namang gagawin ngayon si Kuya Pogi eh. Nakangiting sagot ni Tres. Sama po ate ko? Oo naman, kasama syempre si ate mo. Nako, kaya naging spoiled si Caliana eh. Palagi mo pinagbibigyan. Singit ni Cecilia sa dalawa.
Well, she deserves it, Cecilia. Baling sa kanya ni Tres. Oo na, sige na. Pasok ka na sa loob, Kalyana. Balikan ka na lang namin, okay? Ani Cecilia sa kapatid. Okay po, bye-bye. Humalik pa ito sa pisngi nila ni Tres bago pumasok sa room nito. 3 oras ito roon kaya may pagkakataon pa si Cecilia na masolo ang lalaki. Tara na, attorney. Yaya niya rito. Saan? Sa sementeryo. Di tayo. Nagsalubong ang kilay nito. Sa sementeryo talaga? Oo, ayaw mo ba? Hindi naman. Naisip ko lang, may kakaiba ka rin palang taste sa date. Para kasi isang lakad na. Gusto ko kasing dalawin sina Mommy. Okay, ikaw ang bahala. Hindi naman kalayuan sa therapy school ni Kalyana ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanilang mga magulang. Kaya ilang minuto lang ay naroon na sila bit-bit ang bulaklak na binili sa nadaan ng flower shop. Ilang beses na rin niyang naisama roon si Tres dahil nga madalas ay magkasama sila. Tahimik na umusal ng panalangin si Cecilia pagkatapos niyang mailapag ang mga bulaklak. Subalit maya-maya lang ay naramdaman niya ang matamang pagmamasid sa kanya ni Tres, kaya hindi na siya nakatiis at binalingan to. Parang may laser ang mga mata mo, attorney? Anya. Bakit naman? Kasi parang tumatagos na sa katawan ko ang mga titig mo eh. Wala ka bang ibang matitigan? At ano pong gusto mo? Itong mga lapida sa paligid ng tingnan ko? Natawa si Cecilia. Oo nga pala. Sige na, payag na akong titigan mo ko. Total, alam ko namang gandang-ganda ka sa akin. Well, yan naman ang hindi ko sasalungatin. Dahil totoong ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko, Miss Martinez. Kaya nga, tinatapos ko ng paghihintay mo, attorney. Ha? Saan? Huminga ng malalim si Cecilia bago hinawakan ng kamay ni Tres. Tinatapos ko ng paghihintay mo sa akin, Tres. Mula ngayon, sinasagot na kita. Napakurap-kurap ito. Totoo? Opo, dahil deserve mo to. Deserve mong mahalin pabalik, Tres. Dahil isa kang katangi-tanging nilalang. Niwala kang reklamo sa lahat ng sandali at palagi lang akong inuunawa. You stayed by my side kahit maraming tao ang duda sa katauhan ko. Kahit maraming tao ang tumalikod sa akin. Pero ikaw, nakita mo kung sino talaga ako at sinuportahan mo pa ako. At hindi lang yon, dahil hindi lang naman ako ang pinakitaan mo ng kabutihan at ng pag-aalala mo. Maging sina Lola Amalia at Kalyana rin. Kaya Tres, mula ngayon, kasintahan na kita. Hindi naman sumagot ang lalaki. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang dinaanan ito ng anghel. Hoy, magsalita ka kaya, attorney. Sabihin mo na agad kung hindi mo na pala ako gusto... Yahoo! Biglang sigaw nito bago nagtatalo ng ilang beses. Napailing naman si Cecilia habang pinagmamasdan ang nagdiningning nitong mga mata. Tayo na talaga, baby. Tayo na talaga. Opo, you stood beside me when I had nothing to offer, Tres. I hope you'll still be beside me when life finally gives me everything I've prayed for. Of course. Siguro nga talagang inadyanan ng Diyos na pagtagpuin tayo nun sa kulungan. At aaminin ko na rin sa'yo na nang makita ko ang picture mo kay Victoria, hindi ko alam kung bakit ginusto ko agad na ipagtanggol ka. Talaga? Hindi mo na ikwento yan ah. Akala ko pa naman suplado ka noon. Yan pala, crush mo na ako. At hindi ko itinatanggi yan, baby. I love you. Panabay pa nilang sabi at walang pasabing siniil siya ni Tres ng halik sa mga labi. Nagulat man pero nakuha ring tumugon ni Cecilia. Napangiti si Tres nang maghiwalay sila. Hindi mo pagsisisihang sinagot mo ako, Cecilia. Dahil sa lahat ng oras, ikaw lang ang idinadambanan nitong puso ko. Alam ko naman, pero hindi ko alam na makata ka pala, attorney. Well, ganun nga siguro kapag umiibig. May mga hidden talent kang madidiskubre. At excited na ako matuklasan pa ang mga hidden talent mong yan, may attorney. Ako rin naman, baby. I love you. At muli nitong inangkin ang mga labi niya. Pagkatapos ng araw na yon, mas tumibay pa ang relasyon ni Tres at Cecilia. Walang nagmamadali, parehong alam ang priority ng bawat isa, lalo na't alam ni Tres na babago palang bumabalik sa dati ang buhay niya. Kaya nga mas lalo niyang minahal ang lalaki, dahil napakamaunawain nito. Marunong maghintay at marunong rumespeto. Bukod doon, nakaabang din sila sa hatol ng korte kay Irene. At makalipas ang 3 buwan, hinatulan ito ng 2 beses na reklusyon perpetua para sa pagpatay kay Marcus at sa pagkidnap kay Cecilia.
Isang taon pa ang mabilis na lumipas, saka palang niyayang magpakasal ni Tres si Cecilia. Hindi naman niya yun tinanggihan kaya matapos pa ang 4 na buwan ay kasal na sila. Hinayaan siya ni Tres na patakbuhin ang negosyong naiwan ng kanyang mga magulang kahit na mag-asawa na sila. Hindi rin ito pinabayaan ng kanyang lola Amalia at si Kalyana na kasama rin nilang tumira sa bahay na ipinagawa ni Tres. At sa pagdating ng kanilang 3 anak na lalaki, naging ganap ang lahat ng pinangarap ni Cecilia. Hustisya para sa kanyang pamilya, kaayusan ng pamilya at kalusugan para sa kanyang lola at kapatid, at pag-ibig na walang hanggan kay Tres. At sa bawat araw na lumilipas, alam niyang hindi na siya kailanman mag-iisa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.